Huwag na huwag mong dumiin ang marumi mong tingin sa akin, Flor. Isang hampaslupang katulto na tulad mo ay walang karapatang magdikta kung paano ko palalakihin ang aking anak. Ang matatalim na salitang iyon ni Amalia ay umalingaw-ngaw sa loob ng marangyang presidential suite ng hotel. Tila isang lason na mabilis na kumalat sa hangin. Sa mga sandaling iyon, si Flor de Liza Santos ay nakaluhod sa malamig na sahig na gawa sa makintab na marmol. Hawak ang isang basang bimpo na gagamitin sana niya upang punasan ang pawis na umiiyak na si Toby. Sa loob ng kanyang kupas na bulsa, naroon ang huling barya na kanyang iniingatan. Isang maliit na halagang pambili sana ng gamot para sa kanyang anak na si Hope, na kasalukuyang naghihingalo sa tindi ng lagnat sa kanilang barong-barong sa Tondo. Nagtatrabaho siya ng 2 shift ng walang kain, tinitiis ang pamamaga ng mga paa, para lamang mapanatiling buhay ang kanyang sariling dugo. Ngunit sa harap ng karangyaan ng mga Baltasar, ang kanyang pagpapakasakit ay tila isang dumi lamang na madaling tapakan at balewalain. Nanigas ang buong katawan ni Flor. Nakaramdam siya ng matinding pait sa kanyang lalamunan, tuyo at nakakasalit tulad ng abo. Ang basang bimpo ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri at bumagsak ng walang tunog sa marmol na sahig. Tila may isang bakal na kamay na sumasakal sa kanyang dibdib na nag-alis ng lahat ng hangin sa kanyang mga baga. Ang marangyang silid, kasama ang kumikinang na mga palamuti nito, ay biglang nagdilim sa kanyang paningin, habang ang pintig ng sarili niyang puso ay naging isang mabigat na pasanin. Ganito na lamang ba ang halaga ng isang inang nagpapakasakit? Ang yurakan ang kanyang dangal kapalit ng barya para sa kaligtasan ng kanyang anak? Ma'am Amalia, pakiusap ni Flor. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may lakas na nagmumula sa pagiging isang ina. Hindi ko po kayo pinangungunahan, ngunit nakikita ko pong nahihirapan na si Toby. Ang labis na dosis ng pampatulog na yan ay mapanganib para sa bata. Shut up! Ang lakas ng loob mong sumagot sa akin. Isang katulong ka lang. Ang mukha ni Amalia ay namula sa galit habang mahigpit na hawak ang maliit na bote ng gamot na pampatulog na pilit niyang ipinapainom kay Toby upang hindi ito manggulo sa gaganaping charity event ng pamilya. Sa sulok ng malaking sofa, si Toby ay nakayuko. Ang mga maliit na kamay ay nakatakip sa kanyang mga tainga habang umiiyak ng walang tunog. Ang bata ay walang boses upang sumigaw. Tanging ang takot sa kanyang mga mata ang nagmamakaawa. "Ma'am, pakiusap po!" Hakbang ni Flor. Sinubukan niyang abutin ang baso ng juice na may lason na gamot upang ilayo ito sa bata. Ngunit bago pa man madatnan ng kanyang mga daliri ang baso, marahas na tinabig ni Amalia ang kanyang kamay. Sa galit na hindi mapigilan, sinadyang ihagis ni Amalia ang kristal na plorera sa makintab na sahig, dahilan upang mabasag ito sa daan-daang matatalim na piraso na kumalat sa paligid. Bago pa man makakilos si Flor, pinulot ni Amalia ang isang piraso ng kristal at mabilis na idinalas ito sa kanyang sariling bisig. Ang maputing balat ay nagkaroon ng mahabang sugat at ang pulang dugo ay nagsimulang pumatak sa sahig. Tulong! Magnanakaw! Sinaktan ako ng katulong na ito! Ang matinis na sigaw ni Amalia ay pumuno sa silid, tila isang sirena na nagpatawag ng mga anino ng mansyon. Bumukas ang pinto at pumasok si Doña Beatrice Baltasar, ang matatag na pinuno ng pamilya. Ang kanyang mukha ay malamig. Hawak ang kanyang perlas na rosaryo. Tumingin siya sa nagkalat na bubog, sa dugo ni Amalia, at sa huli ay kay Flor, na nakatayo ng nanginginig sa takot. Flor, ano ang ibig sabihin nito? Ang boses ni Beatrice ay mababa, ngunit puno ng kapangyarihan. Iniligtas ka namin sa kalye, binigyan ka ng trabaho. Ngunit ito ba ang isusukli mo sa amin? Ang sakta ng aking pamilya at pagnakawan kami. Doña Beatrice, hindi po totoo yan. Lumuhod si Flor sa harap ng matanda. Ang mga luha ay tuluyang dinaloy sa kanyang mga pisingi. Pakiusap po, pakinggan ninyo ako.
Sinubukan ko lang pong pigilan si Ma'am Amalia na patulugin si Toby gamit ang gamot. Nag-aagaw buhay po ang bata. Sinungaling, sigaw ni Amalia habang nakahawak sa kanyang sugatang braso. Gusto niyang kunin ang aking mamahaling singsing sa mesa at nang makita ko siya, sinubukan niya akong patayin gamit ang plorera. Tumingin si Beatrice kay Flor. Walang kahit anong bakas ng awa sa kanyang mga mata. Lumapit siya kay Flor. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay tila lason na sumasakal sa hangin. Flor, alam mo ba kung anong ibig sabihin ng hiya? Ang pamilya Baltasar ay may pangalang pinoprotektahan sa bansang ito. Sa labas ng pintong ito ay nag-aabang ang mga mamamahayag para sa aming charity event. Sa tingin mo ba ay hahayaan kong sirain ng isang katulong na tulad mo ang aming reputasyon? Ngunit ang katotohanan po, bulong ni Flor. Ang katotohanan ay kung ano ang sasabihin ko, putol ni Beatrice. Ang kanyang boses ay tila yelo. Kumuha siya ng isang piraso ng papel mula sa kanyang bag at inihagis ito sa harap ni Flor. Pirmahan mo ito. Isang kasunduan na kusang loob kang aalis at tatanggapin mo ang lahat ng kasalanan sa insidenteng ito. Kung hindi, tatawag ako ng pulis ngayon din. Nanlaki ang mga mata ni Flor. Doña Beatrice, kung mapupunta ka sa kulungan, Flor, sino ang mag-aalaga sa anak mong may sakit sa tondo? Sino ang bibili ng kanyang gamot? Pagpapatuloy ni Beatrice, ang bawat salita ay isang matalim na kutsilyo ng manipulasyon. Gawin mo ito para sa iyong anak. Isipin mo ang kanyang buhay. Huwag mong subukan ang aking kapangyarihan. Ang bawat salita ni Beatrice ay tila mga kadena na unti-unting pumupuluot sa leeg ni Flor. Alam niyang wala siyang laban. Ang isang mahirap na tulad niya ay walang boses laban sa mga Baltasar. Para kay Hope, para sa kaligtasan ng kanyang anak, dahan-dahang kinuha ni Flor ang panulat. Ang kanyang kamay ay nanginginig ng husto habang isinusulat ang kanyang pangalan sa papel. Tila, isinusuko na rin niya ang huling piraso ng kanyang dignidad bilang tao. Muang, umalis ka na, utos ni Beatrice, hindi man lamang tumitingin sa kanya. At huwag na huwag ko nang makikita ang marumi mong muka sa kahit saang ari-arian ng mga Baltasar. Tumayo si Flor mula sa sahig. Ang kanyang mga tuhod ay nanghihina. Tumingin siya kay Toby sa huling pagkakataon. Ang bata ay nakatitig sa kanya nang may matinding takot at lungkot. Tila nagmamakaawa na huwag siyang iwan. Ngunit wala siyang magagawa. Sa likod ng nakasarang pinto, si Manang Lusing, ang matandang katulong, ay nakatayo ng nanginginig. Nakita niya ang lahat ng pangyayari sa pamamagitan ng maliit na siwang ng pinto. Ngunit ang takot na mawala ng trabaho at ang bigat ng kapangyarihan ni Doña Beatrice ay nagpuwersa sa kanya na manahimik. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang apron, habang ang luha ng pagsisisi ay dahan-dahang pumatak sa kanyang kulubot na pisingi. Lumabas si Flor sa hotel, sinalubong ng malakas na buhos ng ulan na tila nakikiramay sa kanyang pighati. Habang naglalakad siya sa madidilim na lansangan ng Maynila patungo sa Tondo, ang kanyang mga bulsa ay walang laman. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng ulan at luha. Ang bawat hakbang ay puno ng takot. Takot na baka sa kanyang pag-uwi, ang malamig na katawan na lamang ng kanyang anak na si Hope ang kanyang madatnan. Nang makarating siya sa kanilang barong-barong, natagpuan niya si Hope na nanginginig sa tindi ng lagnat. Ang bawat hininga nito ay tila isang mabigat na pakikibaka. Agad na tumakbo si Flor sa kalapit na botika, lumuhod sa harap ng tindera upang hilingin na ibigay muna ang gamot kahit walang bayad. Ngunit ang malamig na pagtangi ng tindera at ang pagsasara ng pinto ng botika ang sumalubong sa kanya. Umuwi si Flor na walang bitbit na lunas. Niyakap niya si Hope ng mahigpit sa madilim na sulok ng kanilang tahanan. Ang kanyang mga luha ay pumatak sa mainit na noo ng bata. Walang tunog ang kanyang pag-iyak. Tanging ang bigat ng kawalang pag-asa ang pumuno sa buong silid, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos sa labas.
Huwag mong isipin na ang pagpasok mo sa mansion na ito ay isang premyo, Flor. Ito ay isang pagkakataon upang bayaran ang pinsalang ginawa mo sa aming pangalan. Dito sa loob ng bahay na ito, ang bawat hininga mo ay utang mo sa akin. Ang mga salitang iyon ni Doña Beatrice ay tila isang malamig na hangin, humampas sa mukha ni Flor habang siya ay nakatayo sa gitna ng malawak at maranyang salas ng mansyon ng mga Baltasar. Ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila nag-iiwan ng mansa sa perpektong kalinisan ng palasyong iyon. Sa kanyang likuran, ang malalaking pintuang gawa sa mabigat na kahoy ay nagsara ng may tunog na tila naghihiwalay sa kanya mula sa labas ng mundo. Ngayon, siya ay nasa loob na ng teritoryo ng mga taong sumira sa kanyang danggal. Tumingala si Flor sa mataas na kisame kung saan nakabitin ang isang dambuhalang kristal na chandelier. Ang liwanag nito ay nakakasilaw, ngunit sa paningin ni Flor, ang bawat kislap ay tila mga mata ng mapanghusgang mga anino. Pakiramdam niya ay lalong lumiit ang kanyang pagkatao sa harap ng naglalakihang mga kagamitan at mga antigong dekorasyon na sumisimbolo sa kapangyarihan ng pamilya Baltasar. Ang iyong anak ay nasa ligtas na pasilidad, Flor. Pinagbigyan ko ang hiling ni Juancho dahil sa awa. Pagpapatuloy ni Beatrice, habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang mga perlas na kuwintas. Ngunit tandaan mo, ang utang na loob ay hindi nababayaran ng pera lamang. Gusto kong makita ang katapatan mo sa pamamagitan ng pananahimik at pagsunod. Huwag kang gagawa ng anumang hakbang na ikasisira ng aming imahe o baka pagsisihan mo ang araw na muli tayong nagtagpo. Opo, Doña Beatrice. Narito po ako para alagaan si Toby. Maikling sagot ni Flor. Ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may nakatagong pait. Nanatili siyang nakayuko, iniiwasan ang matatalim na mata ng matanda. Alam niyang ang bawat salitang binitawan ni Beatrice ay isang banta. Isang paalala na ang buhay ni Hope ay nasa ilalim ng kanilang mga daliri. Biglang bumukas ang pintuan mula sa ikalawang palapag at lumitaw si Amalia, na nakasuot ng isang mamahaling seda na damit. Ang kanyang mukha ay may bakas ng matinding pagkairita nang makita si Flor. Ngunit nang mapansin niyang kasunod nito si Juancho, agad na nagbago ang kanyang anyo. Nagsuot siya ng isang pekeng ngiti at mabilis na bumaba ng hagdan. "Oh, Juancho! I didn't know you were bringing her here so soon," sabi ni Amalia sa isang tono na tila punong-puno ng kagalakan. Ngunit ang kanyang mga mata ay naglalabas ng noktok nang tumingin kay Flor. Sana naman ay marunong na siyang sumunod sa rules ngayon. You know how sensitive my Toby is. Lumapit si Amalia sa silid ni Toby at pilit na kinuha ang bata mula sa yaya nito. Niyakap niya si Toby ng mahigpit sa harap ni Juancho, isang pagpapakita ng pagmamahal na halatang ginagawa lamang para sa panunood ng iba. "Toby, baby, look! Mommy is here! Don't be scared anymore, okay?" Ngunit ang bata ay nanigas sa yakap ng kanyang ina. Ang mga mata ni Toby ay lumaki sa takot at ang kanyang maliliit na kamay ay pilit na tumutulak sa balikat ni Amalia. Walang tunog na lumabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang panginginig ay sapat na upang malaman ng sinumang nakatingin na hindi ito yakap ng isang mapagmahal na magulang, kundi isang hawak ng isang kaaway. Nakita ni Flor ang tagpong iyon, at naramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang puso. Naalala niya ang kanyang sariling anak, si Hope, na kahit sa gitna ng hirap ay laging humahanap ng init sa kanyang mga bisig. Ang makita ang isang bata na natatakot sa sarili natong ina ay isang uri ng kalupitan na hindi niya matanggap. "I think Toby needs rest, Amalia." Seryosong sabi ni Juancho na halatang napansin ang hindi komportableng kalagayan ng bata. Lumapit siya at kinuha si Toby mula sa kanyang hipag. Sa isang iglap, tila huminahon ang bata nang maramdaman ang matitigas ngunit maingat na mga braso ni Juancho. Tumingin si Juancho kay Flor. "Flor, dalhin mo na si Toby sa kanyang silid. Ipakita mo sa kanya na narito ka na." Dahan-dahang lumapit si Flor. Nang makita ni Toby ang mukha ni Flor, ang kanyang mga mata ay tila nagliwanag ng bahagya.
Inabot ng bata ang kanyang maliit na kamay patungo kay Flor, isang tahimik na pagsusumamo. Kinuha ni Flor ang bata at sa unang pagkakataon mula nang pumasok siya sa mansion, naramdaman niya ang isang layunin. Habang naglalakad patungo sa silid ni Toby, nasalubong ni Flor sa pasilyo si Manang Lusing na may dalang mga bagong labang tuwalya. Tumigil ang matanda at tumingin sa paligid upang masigurong walang nakakakita. Flor, bulong ni Manang Lusing. Ang kanyang boses ay puno ng kaba. Maging maingat ka, iha. Ang mga pader ng mansyon na ito ay may mga tainga at ang bawat pagkain na imihahanda ay may kasaysayan. Huwag kang basta-basta magtitiwala, lalo na pagdating sa mga gamot ni Toby. May mga anino rito na hindi mo pa nakikilala. Napakunot ang noo ni Flor. Ano po ang ibig ninyong sabihin, Manang Lusing? Basta, bantayan mong mabuti ang bata. At huwag kang kakain ng kahit ano na hindi mo nakikitang inihahanda sa harap mo. Mabilis na sabi ng matanda bago nagpatuloy sa paglalakad nang makarinig ng mga yabag ng paa mula sa ibaba. Nang makarating sa silid ni Toby, dahan-dahang inihiga ni Flor ang bata sa malambot na kama. Napansin niya ang karangyaan ng silid. Ang mga laruang gawa sa ginto, ang mga mamahaling kortina, at ang malawak na bintanang tanaw ang buong harden. Ngunit sa kabila ng lahat ng yaman, ang silid ay tila isang malungkot na bilangguan. Umupo si Flor sa tabi ni Toby. Hindi niya kailangang magsalita. Inilagay niya ang kanyang palad sa tapat ng dibdib ng bata, ipinaramdam ang tibok ng kanyang sariling puso upang magbigay ng kapayapaan. Ito ang golden moment na tila nagpatigil sa oras. Ang bilis ng tibok ng puso ni Toby ay unti-unting bumagal. Sumasabay sa mahinahon at malalim na paghinga ni Flor. Sa mga sandaling yon, hindi siya isang katulong. At hindi si Toby ang tagapagmana ng mga Baltasar. Sila ay dalawang kaluluwang sugatan na naghahanap ng kalinga sa isa't isa. Nandito na ako, Toby. Hindi kita papabayaan. Bulong ni Flor sa hangin, sapat na upang marinig ng bata ang sinseridad sa kanyang boses. Lumalim ang gabi sa loob ng mansion. Pagkatapos matiyak na mahimbing na ang tulog ni Toby, tumayo si Flor upang isara ang bintana dahil sa lumalamig na hangin. Ngunit bago pa man niya mahawakan ang hawakan ng bintana, may isang bagay na kumuha ng kanyang atensyon. Sa labas, sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, may isang anino na nakatayo sa gitna ng mga rosas sa harden. Ang anino iyon ay tila nakatingala ng diretso sa bintana ng silid ni Toby. Hindi ito si Juancho, at lalong hindi si Beatrice. Ang anino ay may hawak na isang bagay na kumikislap. Isang matulis na bagay na tila isang hiringgilya. Naramdaman ni Flor ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Ang malamig na hanging pumasok mula sa bintana ay tila may dalang mensahe ng panganib. Sino ang taong iyon? At ano ang pakay nito sa gitna ng gabi? Bago pa man makakilos si Flor upang tingnan ng maigi, ang anino ay mabilis na naglaho sa dilim ng mga puno. Naiwan si Flor na nanginginig ang mga kamay habang mahigpit na nakahawak sa kurtina. Ang katahimikan ng mansion ay tila naging isang mabigat na kumot na sumasakal sa kanya. Dito nagsisimula ang tunay na laban. Ang mansion ng mga Baltasar ay hindi lamang bahay ng mga mayayaman. Ito ay isang pugad ng mga lihim na handang pumatay upang manatiling nakatago. Ang umaga sa loob ng mansyon ng mga Baltasar ay tila isang malamig na hininga na hindi kayang painitin ng kahit anong sikat ng araw. Sa loob ng marangyang silid kainan, ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling porselana ay ang tanging nagbibigay ng buhay sa nakakabinging katahimikan. Nakatayo si Flor sa gilid. Ang kanyang mga kamay ay magkasalikop sa kanyang harapan, habang pinagmamasdan ang munting si Toby na nakatitig lamang sa kanyang pagkain. Ang bata ay tila isang estatwa. Walang buhay ang mga mata, at ang kanyang maliit na katawan ay tila pilit na naglalaho sa loob ng kanyang malaking upuan. Toby, baby, eat your breakfast. Mommy worked so hard to make sure you have the best. Sabi ni Amalia sa isang boses na pilit pinatamis.
ngunit ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanyang sariling cellphone. Nang hindi kumilos ang bata, ang tamis sa kanyang boses ay mabilis na napalitan ng asido. "Don't be so stubborn, Toby. Maraming bata ang nagugutom sa labas at ikaw, ayaw mong kumain? Nakakahiya ka." Ramdam ni Flor ang bawat panghinginig ng maliit na balikat ni Toby. Ang bawat salita ni Amalia ay tila isang latay sa damdamin ng bata. Hindi na nakatiis si Flor. Humakbang siya ng dahan-dahan patungo sa mesa. Ramdam ang matalim na tingin ni Amalia na tila gustong sumaksak sa kanya. "Ma'am Amalia, kung pahihintulutan niyo po, ako na po ang bahalang magpakain sa kanya. Baka po mas kailangan niya lang ng kaunting katahimikan." Panayad na mungkahi ni Flor, pilit na pinapanatili ang paggalang sa kanyang tono. Fine, you do it. I have a spa appointment anyway. Make sure he finishes everything or else "Alam mo ang mangyayari," sagot ni Amalia, bago marahas na itinulak ang kanyang upuan at lumabas ng silid. Ang tunog ng kanyang matitigas na takong sa sahig ay unti-unting nawala. Naiwan si Flor at Toby sa gitna ng katahimikan. Lumuhod si Flor sa tabi ng upuan ni Toby upang maging kapantay nito. Hindi niya pinilit ang bata na kumain. Sa halip, tiningnan niya ito ng diretsyo sa mga mata. Isang tingin na puno ng pag-unawa at hindi ng pag-uutos. Naalala ni Flor si Hope. Ang kanyang anak ay natuto ring manahimik dahil sa takot. Ngunit natutunan nilang mag-usap sa pamamagitan ng kanilang mga kamay. Sa pamamagitan ng mga pusong hindi kailangang dumaan sa bibig. Dahan-dahang itinaas ni Flor ang kanyang kamay. Itinuro niya ang kanyang puso, pagkatapos ay itinuro niya ang bata. At gumawa ng isang banayad na kumpas sa hangin na tila isang ibon na lumilipad. Ito ang wika ng mga puso na walang tunog. Ang sign language na naging tulay niya sa kanyang anak. "Kausapin mo ako, Toby. Gamitin mo ang iyong mga kamay," bulong ni Flor. Ang kanyang boses ay tila isang oyayi. Nagkaroon ng bahagyang kislap sa mga mata ni Toby. Ang kanyang maliliit na daliri ay dahan-dahang kumilos, nanginginig, at tila natatakot na maparusahan. Ngunit nang makita niya ang naghihikayat ng ngiti ni Flor, pilit niyang ginaya ang kumpas ng kamay ni Flor. Itinuro niya ang kanyang tiyan at pagkatapos ay gumawa ng senyas na tila humihingi ng isang baso ng gatas. Ang golden moment na ito ay naganap ng walang kahit isang salitang binigkas. Isang matamis at masakit na tagumpay. Ang unang pagkakataon na humiling ang bata pagkalipas ng mahabang panahon ng pananahimik. Sa likod ng malaking haligi ng mansyon, nakatayo si Juancho, lihim na nagmamasid. Ang kanyang puso na tila naging bato na dahil sa mga obligasyon ng pamilya ay nakaramdam ng isang matinding piga. Nakita niya ang mahika ng pagiging ina ni Flor, isang kapangyarihan na hindi mabibili ng bilyon-bilyon niyang pera. Nakita niya kung paano naging tulay si Flor upang muling mahanap ni Toby ang kanyang boses sa dilim. Isang matinding kilig at respeto ang ganahan sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ang dalawa. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na nabura. Pagkatapos ng almusal, habang nililinis ni Flor ang silid ni Toby, may isang bagay na gumulong mula sa ilalim ng mabigat na aparador. Ang tunog ng pagtama ng bote sa sahig ay tila isang babala. Yumuko si Flor at kinuha ang maliit na bote ng gamot. Ito ay walang etiketa, ngunit ang amoy na nagmumula rito ay pamilyar. Ang parehong mapait at nakakahilong amoy na naramdaman niya noong gabing pinaratangan siya ni Amalia. Ang bote ay basyo na, ngunit may natitira pang kaunting puting pulbos sa ilalim. "Ano ito?" bulong ni Flor sa sarili, habang ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Amalia na hindi pa pala nakakaalis. Nakita niya ang bote sa kamay ni Flor at ang kanyang mukha ay agad na naging kasing puti ng papel. Mabilis siyang lumapit at marahas na inagaw ang bote mula kay Flor. "What are you doing? Why are you touching my things?" Sigaw ni Amalia. Ang kanyang boses ay puno ng takot na pilit
itinatago sa likod ng galit. Nakita ko lang po sa ilalim ng aparador, Ma'am Amalia. Para saan po ba ang gamot na yan? Tanong ni Flor. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa nanginginig na mga kamay ng kanyang amo. It's none of your business. You're just a nanny, Flor. Don't act like a doctor. Puliyaw ni Amalia. Lumapit siya kay Flor hanggang sa magkadikit na ang kanilang mga mukha. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay hindi sapat upang itago ang baho ng kanyang mga lihim. Kung gusto mong manatili rito at kung gusto mong magpatuloy ang pagpapagamot sa anak mong pilay, matuto kang tumingin sa malayo. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Dahil baka ang susunod na gamot na makikita mo ay para na sa huling hininga mo. Naiuwan si Flor na nakatayo sa gitna ng silid. Ang lamig ng banta ni Amalia ay tila pumasok sa kanyang mga buto. Alam ni Flor na ang bote na iyon ang susi sa lahat ng pagdurusa ni Toby. Ngunit sa ilalim ng bubong ng mga Baltasar, ang katotohanan ay isang lason na maaaring pumatay sa kanya at sa kanyang anak. Bumalik sa kanyang isipan ang aninong nakita niya kagabi sa harden. Ang hiringgilya, ang bote, at ang pananahimik ni Toby. Ang lahat ay nagsimulang magtagpi-tagpi sa isang madilim na larawan. Ang buhay ni Toby ay nasa malaking panganib, at si Flor ang tanging nakatayo sa pagitan ng bata at ng kamatayan. Flor, lumapit ka rito. Huwag kang mag-alala, wala akong sasabihing masama. Gusto ko lang ipaalala sa iyo kung gaano ka kapalad na narito ka sa ilalim ng aking bubong. Ang tinig ni Doña Beatrice ay tila isang banayad na musika. Ngunit para kay Flor, bawat nota nito ay may dalang talim. Tinawag siya ng matandang babae sa loob ng kanyang pribadong dambana. Isang silid na puno ng mga antigong rebulton ng mga santo at ang amoy ng insenso na humahalo sa amoy ng lumang kahoy. Ang usok mula sa mga kandila ay dahan-dahang pumapailan lang, tila mga aninong sumasayaw sa pader, habang ang liwanag ay nagbibigay ng nakakatakot na anyo sa mukha ni Beatrice. Nakatayo si Flor sa pintuan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa pagod, matapos ang buong araw na pag-aalaga kay Toby at paglilinis ng mga silid na hindi naman dapat bahagi ng kanyang tungkulin. Ngunit hindi siya pwedeng tumanggi. Ang bawat hakbang niya sa loob ng mansyong ito ay tila isang paglalakad sa ibabaw ng manipis na salamin. Tingnan mo ang mga santong ito, Flor. Patuloy ni Beatrice habang dahan-dahang pinupunasan ang isang maliit na krus gamit ang telang pelus. Sila ay saksi sa aking kabutihan. Alam mo ba kung magkano ang binabayaran ni Juancho para sa ospital ng anak mong si Hope? Libo-libo, Flor. Isang halaga na hindi mo kikitain kahit maglinis ka pa ng sapatos ng buong Maynila sa loob ng 10 taon. At huwag nating kalilimutan, hindi kita ipinakulong. Kahit malinaw ang ebidensya ng iyong pagnanakaw at pananakit kay Amalia. Iyan ang tinatawag na utang na loob. Ramdam ni Flor ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Beatrice ay tila isang mabigat na bato na idinadagdag sa kanyang pasanpasan. Ang gaslighting na ginagawa ng matanda ay tila isang lason na unting pumapasok sa kanyang isipan. Pilit siyang kinukumbinsi na siya nga ang may kasalanan, na siya nga ang dapat magpasalamat sa kanyang mga nang-aapi. Opo, Doña Beatrice. Maraming salamat po. Bulong ni Flor. Ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinipa ng hangin. Napayo ko siya, hindi dahil sa galang, kundi dahil sa bigat ng kahihiyang ipinapataw sa kanya. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nakakulong sa isang masikip na hawla, pilit na pumapagaspas, ngunit walang mapuntahan. Mabuti at naintindihan mo, sabi ni Beatrice. Ang kanyang ngiti ay hindi umabot sa kanyang malamig na mga mata. Bigla niyang itinuro ang isang pares na maruming sapatos ni Amalia na nasa gilid. Linisin mo yan. At pagkatapos, gusto kong pakintabin mo ang sahig ng buong dambanang ito gamit ang iyong mga kamay. Ayaw ko ng gamit na makina. Gusto ko ang bawat sulok ay madama ang iyong pagsisikap. Yan ang paraan ng pagpapakumbaba, Flor. Walang nagawa si Flor kundi lumuhod. Ang lamig ng sahig ay pumasok sa kanyang mga tuhod
tila isang paalala ng kanyang mababang kalagayan. Habang kinukuskus niya ang putik sa sapatos ni Amalia, ang bawat galaw ng kanyang mga kamay ay puno ng pait. Isang marangyang buhay ang nasa paligid niya, ngunit ang kanyang kaluluwa ay tila unt-unting namamatay sa bawat oras na lumilipas. Sa pintuan ng dambana, biglang lumitaw si Juancho. Ang kanyang anino ay humaba sa sahig, dahilan upang mapatigil si Flor. Nakita ni Juancho ang tagpong yon, ang kanyang ina na nakaupo ng mapagmataas habang si Flor ay nasa sahig, tila isang alipin na walang karapatan. Nakita niya ang panghinginig ng mga balikat ni Flor at ang namumulang mga mata nito na pilit itinatago ang mga luha. Isang matinding galit at awa ang nag-agawan sa dibdib ni Juancho. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itayo si Flor at ilayo sa kalupitan ng kanyang ina. Ngunit ang hiya at ang paggalang sa tradisyon ng pamilya ay tila mga kadenang pumipigil sa kanya. Nanatili siyang nakatayo. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa kanyang gilid. Ina, kailangan ko po si Flor sa silid ni Toby. Seryosong sabi ni Juancho. Ang kanyang boses ay may halong awtoridad na bihirang gamitin sa harap ng kanyang ina. Tumingin si Beatrice sa kanyang anak. Tila sinusukat ang katapatan nito. Tinatapos lamang niya ang kanyang pasasalamat, Juancho. Ngunit sige, dahil kailangan siya ng aking apo, maaari na siyang umalis. Mabilis na tumayo si Flor. Hindi tumitingin kay Juancho dahil sa matinding kahihiyan. Tumakbo siya palabas. Ngunit nang madaanan niya si Juancho sa madilim na pasilyo, naramdaman niya ang isang mainit na kamay na humawak sa kanyang siko. Isang sandali lamang yon. Isang golden moment na puno ng hindi masabing pangako. Inabutan siya ni Juancho ng isang basong tubig. Ang kanyang mga mata ay nangungusap ng isang paghingi ng paumanhin na hindi kayang bigkasin ng bibig. Sa simpleng galaw na yon, tila gumaan ang pakiramdam ni Flor. Kahit panandalian lamang. Nang makalayo na si Flor, pumasok si Juancho sa dambana. Ina, sobra na ang ginagawa niyo sa kanya. Ginagawa ko ang nararapat para sa pamilyang ito, Juancho. Huwag kang magpalinlang sa kanyang mga luha. Sagot ni Beatrice habang muling binubuksan ang kanyang prayer book. Lumabas si Juancho sa harden upang huminga ng malalim. Ngunit hindi niya napansin na naiwan ang kanyang ina na may kausap sa telepono. Sa loob ng dambana, ang boses ni Beatrice ay naging kasing talim ng isang kidlat. Ihanda mo na ang mga dokumento, bulong ni Beatrice sa kabilang linya. Gusto ko, bago matapos ang buwang ito, ang lahat ng ari-ari ang nakapangalan kay Toby ay mailipat na sa aking pangalan. At ang katulong na yan, siguraduhin mong hindi siya makakasalita kailanman. Ang hangin sa loob ng dambana ay tila naging mas malamig at ang mga apoy ng kandila ay biglang namatay. Naiwan ang lahat sa loob ng isang madilim na katiyakan. Hanggang kailan kayang tiisin ni Flor ang bigat ng tanikalang gawa sa utang na loob, bago siya tuluyang lamunin ng dilim ng mga Baltasar. Ang kaligayahan ay isang bisitang bihirang pumasok sa mga pintuang gawa sa bakal at nara ng mansyon ng mga Baltasar. Ngunit na yung hapon, tila may dalang kakaibang liwanag ang ihip ng hangin. Sa unang pagkakataon, pinayagan ni Juancho na dalhin si Hope sa mansyon upang makasama ni Toby. Ang maliit na batang babae na may suot na simpleng damit na kupas na ang kulay ngunit malinis, ay nakatayo sa gitna ng malawak na harden. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha sa naglalakihang mga bulaklak na tila sa panaginip lamang niya nakikita. Nakatitig si Flor sa kanyang anak mula sa malayo. Ang kanyang puso ay nag-aagaw ang tuwa at kaba. Alam niyang ang bawat hakbang ni Hope sa lupang ito ay may katapat na panganib. Ngunit ang makita ang kanyang anak na ligtas at malayo sa maruming hangin ng tondo ay isang biyayang hindi niya kayang tanggihan. Hope, halika rito anak, ipakilala kita kay Toby, tawag ni Flor. Ang kanyang boses ay puno ng tamis na tila isang panalangin. Dahan-dahang lumapit si Hope sa maliit na batang lalaki na nakaupo sa isang silyang kahoy sa ilalim ng puno ng mangga.
Si Toby, na dati ay laging nakayuko at tila takot sa sariling anino, ay dahan-dahang nag-angat ng tingin. Nagtagpo ang mga mata ng dalawang bata, dalawang anghel na parehong pinatahimik ng malupit na mundo, walang salitang namagitan. Sa halip, itinaas ni Hope ang kanyang maliit na kamay at gumawa ng isang sinyas, isang kumpas na tila bumubuo ng isang puso. Tumitig si Toby sa mga daliri ni Hope at pagkatapos ay dahan-dahan, sa paraang tila natatakot na mabasag ang katahimikan, ay gumanti siya ng parehong senyas. Ang golden moment na ito ay tila nagpatigil sa takbo ng mundo. Dalawang pusong sugatan ang nag-usap sa isang wikang tanging sila lamang ang nakakaalam. Ang kanilang mga ngiti, na tila mga unang sinag ng araw pagkatapos ng bagyo, ay nagbigay ng init sa malamig na paligid ng mansyon. Look at them, Flor. They speak the same language. Bulong ni Juancho na nakatayo sa tabi ni Flor. Ang kanyang boses ay hindi na ang boses ng isang striktong amo, kundi boses ng isang lalaking nagsisimulang matunaw ang yelo sa puso. Ngunit ang kapayapaang yon ay mabilis na winasak ng isang matinis na boses. What is that beggar child doing in our garden? Juancho, have you lost your mind? Sigaw ni Amalia habang naglalakad pababa mula sa beranda. Ang bawat hakbang ng kanyang matutulis na sapatos ay tila mga saksak sa katahimikan. Mabilis na lumapit si Amalia at marahas na hinablot ang braso ni Toby. "Toby, don't play with her. You might catch some disease. At ikaw, bata, umalis ka rito." Marahas niyang itinulak si Hope, dahilan upang matumba ang maliit na bata sa madamong sahig. "Hope!" Sigaw ni Flor habang mabilis na tumatakbo upang aluin ang kanyang anak. Ngunit bago pa man makalapit si Flor, isang bagay na hindi inaasahan ng lahat ang nangyari. Si Toby, ang batang hindi nagsasalita at laging nagtatago, ay biglang tumayo. Ang kanyang mukha ay namula sa galit, at sa unang pagkakataon, isang paos at basag na tunog ang lumabas sa kanyang bibig. Isang sigaw ng proteksyon na tila nanggaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Itinulak niya ang kamay ni Amalia palayo kay Hope at tumayo sa harap ng kanyang kalaro. Ang kanyang maliliit na kamao ay nakakuyom. Natigilan ang lahat. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng tingga. "Toby, you just made a sound," bulong ni Amalia. Ang kanyang muka ay nagpalit-palit ang kulay mula sa galit patungo sa pagkabigla. Mabilis na namagitan si Juancho. Hinarangan niya si Amalia, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng matinding apoy. "Sobra na ito, Amalia. Huwag mong susubukan na saktan ng mga bata sa harap ko. Kung hindi mo kayang maging isang tunay na ina kay Toby, huwag mo kaming hadlangan sa pagtulong sa kanya." "How dare you talk to me like that, Juancho? I am the mother here," bulyaw ni Amalia. Ngunit bago pa siya makasagot ng mas masakit, ay nakita niya ang papadating na si Doña Beatriz. Dahan-dahang naglalakad ang matandang babae. Ang kanyang muka ay tila isang maskara na walang emosyon. Ngunit nang dumapo ang kanyang tingin sa mukha ni Hope, na kasalukuyang pinupunasan ni Flor ang luha, biglang napatigil si Beatriz. Ang kanyang mga kamay na laging mahigpit na hawak ang kanyang rosaryo ay nagsimulang manginig. Ang lahat ng kulay sa kanyang muka ay biglang naglaho. Tila nakakita siya ng isang multo mula sa kanyang madilim na nakaraan. "Ina, ayos lang po ba kayo?" Tanong ni Juancho nang mapansin ang kakaibang reaksyon ng matanda. Hindi sumagot si Beatriz, na natiling nakapako ang kanyang tingin kay Hope. Ang mga mata ng bata ay tila nagpapaalala sa kanya ng isang lihim na matagal na niyang ibinaon sa ilalim ng lupa. Nang walang sinasabing anuman, mabilis na tumalikod ang matanda at naglakad pabalik sa loob ng mansyon. Ang kanyang mga hakbang ay tila nagmamadali at puno ng kaba. Naiwan ang lahat na puno ng katanungan. Matapos ang ilang sandali, pumasok si Beatriz sa kanyang pribadong silid-aklatan. Sa isang nanginginig na kamay, binuksan niya ang isang lihim na drawer sa kanyang mesa. Kinuha niya ang isang lumang litrato. Isang litratong bahaging nasunog sa gilid.
Sa loob ng larawan ay isang babaeng may eksaktong mukha ni Hope, nakangiti ng may dalisay na kaligayahan. Hindi maari. Hindi ito maari. Bulong ni Beatrice sa sarili, habang ang pawis ay dahan-dahang dumadaloy sa kanyang noo. Patay na sila. Siniguro kong wala nang natira. Anong lihim ang itinatago ni Doña Beatrice na tila muling nabubuhay sa pagdating ng anak ni Flor? At hanggang kailan mananatiling nakatago ang katotohanan bago ito tuluyang sumabog at sirain ang lahat ng kanilang pinaghirapan? Ang maranyang mansyon ng mga Baltasar ay balot ng kislap ng mga kristal at bango ng mga mamahaling bulaklak. Ngunit sa ilalim ng lahat ng ito ay ang masangsang na amoy ng pagkukunwari. Ngayong gabi ay ipinagdiriwang ang anibersaryo ng kanilang kumpanya. Isang gabing inilaan upang ipakita sa buong mundo ang perpektong imahe ng isang pamilyang biniyayaan ng langit. Ang bawat sulok ng mansyon ay puno ng mga tanyag na tao. Ang kalansing ng mga baso ng alak ay humahalo sa banayad na tunog ng biolin, tila isang musika na nagtatakip sa mga sigaw ng katotohanan. Nakatayo si Doña Beatrice sa gitna ng bulwagan. Suot ang kanyang kulay gintong gown at ang kanyang pamosong ngiti na tila isang maskara na hindi natatanggal. Sa kanyang tabi ay si Amalia, na pilit na hinihila si Toby upang humarap sa mga mamamahayag. Toby, baby, magmano ka sa akin. Pakita mo sa kanila kung gaano ka kabait na bata, bulong ni Amalia. Ngunit ang kanyang kamay na nakahawak sa braso ng bata ay bumaon ng malalim. Isang lihim na kurot na nagpapahiwatig ng babala. Napilitan si Toby na yumuko at kunin ang kamay ni Amalia upang idampi sa kanyang noo. Ang mga lente ng kamera ay nagsimulang kislap ng kislap, kumukuha ng larawan ng mapagmahal na mag-ina. Ngunit para kay Toby, ang bawat kislap ng liwanag ay tila mga saksak ng karayom sa kanyang mga mata. Ang ingay ng paligid ay naging isang dambuhalang alon na tila lulunod sa kanya. Nagsimulang manginig ang maliit na katawan ng bata at ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Nakita ni Flor ang tagpong ito mula sa gilid ng hagdanan. Hindi na niya inisip ang kanyang lugar bilang isang katulong. Nang makita niyang tila mawawala na ng malay ang bata sa gitna ng maraming tao, mabilis siyang lumapit at kinuha si Toby mula sa mga bisig ni Amalia. "Excuse me po, kailangan na pong magpahinga ng bata," sabi ni Flor sa isang boses na hindi mababali, bago niya binuhat si Toby at mabilis na tumungo sa itaas, palayo sa mga mapanghusgang mata ng lipunan. How dare she? Bulyaw ni Amalia sa kanyang isipan, ngunit nanatili ang kanyang ngiti sa harap ng mga bisita. "Pasensya na po, medyo pagod lang ang aking anak dahil sa excitement." Sa itaas, dinala ni Flor si Toby sa kanyang silid, ngunit napansin niyang tila hindi tumitigil ang panginginig nito. Alam niyang kailangan ng bata ng kanyang gamot na pampakalma, ngunit wala ito sa silid ni Toby. Sa pagmamadali at pag-aalala, nagtungo si Flor sa silid ni Amalia, umaasang doon ito naiwan. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid ni Amalia. Ang silid ay puno ng amoy ng mamahaling pabango at kalat ng mga alahas. Habang hinahanap ang gamot sa ibabaw ng vanity mirror, may isang folder na gawa sa balat ang nahulog mula sa isang drawer na hindi maayos na naisara. Ang mga papel sa loob nito ay kumalat sa sahig. Yumuko si Flor upang pulutin ang mga ito. Ngunit ang kanyang mga mata ay napako sa isang pamagat na nakasulat sa malalaking titik. Medical Certificate of Mental Incapacity. Nakasaad sa dokumento na si Toby Baltasar ay idinadeklarang walang kakayahang mag-isip at magpasya para sa kanyang sarili. Nakalagay din doon na ang lahat ng karapatan sa kanyang malaking trust fund ay ililipat sa kanyang ina, si Amalia Baltasar, sa sandaling maaprubahan ito ng korte. Naramdaman ni Flor ang pagtayo ng kanyang mga balahibo. Ito ang dahilan kung bakit laging pinatutulog si Toby. Ito ang dahilan kung bakit ayaw nilang matuto itong magsalita muli. Ang bata ay itinuturing lamang na isang susi patungo sa kayamanan.
Ang bawat pag-aalaga ni Amalia ay isang dahan-dahang pagpatay sa kaluluwa ng kanyang sariling anak. Biglang narinig ni Flor ang tunog ng matitigas na yabag ng paa sa labas ng pasilyo. Ang tunog ay papalapit sa silid ni Amalia. Sa takot na mahuli, mabilis niyang itinago ang dokumento sa ilalim ng kanyang uniporme at sinubukang lumabas. Ngunit bago pa niya mahawakan ang doorknob, bumukas na ito. Isang kamay ang mabilis na humila sa kanya, patungo sa madilim na sulok sa likod ng malaking kurtina ng pasilyo. Naamoy ni Flor ang pamilyar na bango ng sandalwood, si Juancho. Ang kanyang puso ay tumibok ng malakas. Tila isang tambol sa loob ng kanyang dibdib, habang ang katawan ni Juancho ay nakadikit sa kanya upang itago siya sa mga gwardiyang dumadaan. Ito ang golden moment na puno ng tensyon at kaba. Ang napakalapit na paghinga ni Juancho sa kanyang leeg ay nagbigay ng init sa kabila ng lamig ng takot. Ang kanyang mga mata ay nagtagpo sa mga mata ni Juancho sa dilim, isang tahimik na pag-uusap na puno ng panganib at hindi masabing damdamin. "Anong ginagawa mo rito, Flor?" bulong ni Juancho. Ang boses ay seryoso at puno ng pag-aalala. "Sir Juancho, may nakita po ako. Ang mga dokumento tungkol kay Toby," nanginginig na sagot ni Flor. Bago pa makasagot si Juancho, narinig nila ang galit na tinig ni Amalia sa labas. "Where is that woman? Sigurado akong nakita ko siyang pumasok dito sa aking silid." Sa pagmamadali ni Flor na lumayo, hindi niya napansin na ang kanyang lumang cellphone ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang bulsa at bumagsak sa sahig ng pasilyo malapit sa paanan ng kurtina. Ang tunog ng pagtama nito sa sahig ay tila isang hatol ng kamatayan. Nakita ni Amalia ang cellphone na umiilaw sa madilim na sahig dahil sa isang papasok na mensahe. Dahan-dahan siyang yumuko at pinulot ito. Ang kanyang mukha ay nagkaroon ng isang tuso at mapanganib na ngiti. "Nahanap din kita, Flor," bulong ni Amalia sa hangin. Naiwan si Flor at Juancho sa likod ng kurtina. Ang kanilang hininga ay tila napatigil, habang ramdam nila ang panganib na papalapit. Ang lihim na hawak ni Flor ay maaari nang maging mitsa ng kanyang sariling katapusan. "Naawala ba ang laruang ito, Flor? O baka naman ginagamit mo ito upang tiktikan ang bawat galaw namin sa loob ng mansyong ito?" Ang tinig ni Amalia ay tila isang matalim na kuko na dahan-dahang kumakalmot sa katahimikan ng pasilyo. Nakatayo siya sa harap ni Flor, hawak ang lumang cellphone ng yaya, habang ang isang mapanuyang ngiti ay nakaukit sa kanyang mga labi. Sa loob ng cellphone na iyon ay naroon ang mga larawan ng dokumentong nakita ni Flor sa silid ni Amalia. Mga ebidensya ng katrayduran na maaaring sumira sa pamilya Baltasar. Naramdaman ni Flor ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Tila isang tambol na nagbababala ng paparating na gulo. Ang kanyang mga palad ay nagsimulang maging malamig at malagkit sa pawis, ngunit pinilit niyang panatilihin ang kanyang tindig. Hindi siya maaaring magpakita ng takot. "Nahulog ko lang po yan, Ma'am Amalia. Salamat po sa pagbabalik," sagot ni Flor, pilit na pinapatatag ang kanyang boses, habang dahan-dahang kinukuha ang cellphone mula sa kamay ng kanyang amo. "Be careful, Flor," bulong ni Amalia. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa panganib. Hindi lahat ng nahuhulog ay muling na ibabalik. Minsan, ang mga bagay na hindi sayo ay mas mabuting manatiling nakatago dahil ang pag-usisa ay may katapat na kamatayan. Nang makaalis si Amalia, mabilis na nagtungo si Flor sa kusina. Doon ay dinatnan niya si Manang Luseng na kasalukuyang naglilinis ng mga mamahaling plato. Ang matanda ay agad na napansin ang pamumutla ni Flor. Sa isang madilim na sulok ng pantry, ipinakita ni Flor ang mga larawan sa matanda. "Manang Luseng, kailangan nating itago ito. Alam na ni Amalia na may alam ako," nanginginig na sabi ni Flor. Sa tulong ng matanda, mabilis silang inilipat ang lahat ng mahahalagang video at larawan mula sa cellphone patungo sa isang maliit na memory card. Ito ang tanging armas ni Flor laban sa mga higante ng mansyon. "Isuot mo ito, Flor.
Itago mo sa loob ng lumang Biblia ko sa aking silid. Mungkahin ni Manang Lusing habang ibinibigay ang kanyang maliit na aklat ng panalangin. Ang mga taong katulad ni Beatrice ay hindi kailanman hahawak ng Biblia dahil natatakot silang masunog ang kanilang mga kamay sa katotohanan. Bago pa man matapos ang gabi, sinubukan ni Flor na kausapin si Juancho sa harden. Ang liwanag ng buwan ay nagbibigay ng isang mapayapang anyo sa mukha ng lalaki. Ngunit ang balitang dala ni Flor ay tila isang bagyong sisira sa kapayapaang yon. Sir Juancho, nakita ko ang mga medical na ulat. Peking lahat yon. Gustong kunin ni Amalia ang lahat na kayamanan ni Toby sa pamamagitan ng pagdedeklarang baliw ang bata. Mabilis na sabi ni Flor. Natigilan si Juancho. Ang kanyang mga mata ay nagpakita ng matinding dusa. Flor, ang aking ina, Doña Beatrice, hindi niya hahayaang mangyari ang ganoong klaseng kasamaan. Baka nagkakamali ka lang ng basa. Sir, bulag po kayo dahil sa pagmamahal niyo sa pamilya niyo. Pero ang bata ang nagdurusa, sumbat ni Flor. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pagkadismaya. Hindi nakasagot si Juancho. Ang utang na loob niya sa kanyang ina na nagpalaki sa kanya ay tila isang dambuhalang pader na humaharang sa pagitan niya at ng katotohanan. Nanatili siyang tahimik habang si Flor ay tumalikod ng may mabigat na loob. Samantala, sa loob ng malawak na kusina, isang anino ang dahan-dahang kumikilos. Si Doña Beatrice ay nakatayo sa tapat ng baso ng gatas na nakahanda para kay Toby. Sa kanyang isang kamay ay hawak niya ang kanyang perlas na rosaryo, habang ang kabilang kamay ay dahan-dahang nagbubuhos ng isang pino at puting pulbos sa loob ng gatas. Ang pulbos ay mabilis na natunaw, walang iniwang bakas, kundi ang isang lihim na kamatayan. Para sa danggal ng pamilya, Bulong ni Beatrice, habang ang apoy ng kandila sa dambana ay bahagyang kumarap sa bugso ng hangin. Inutusan ni Beatrice si Flor na dalhin ang gatas sa silid ni Toby. Sa pag-aakalang ito, ay ang dati at ligtas na inumin ng bata, masunuring sumunod si Flor. Panuurin niya habang dahan-dahang iniinom ni Toby ang huling patak ng gatas bago ito matulog. Salamat, Flor. Senyas ni Toby gamit ang kanyang mga kamay bago ito humiga sa kama. Ngunit hindi pa lumilipas ang 10 minuto. Ang katahimikan ng gabi ay nawasak ng isang malakas na tunog. Ang basong ginalawan ni Toby ay nahulog mula sa gilid ng kama at nabasag sa daan-daang piraso sa sahig. Ang bata ay nagsimulang mamilit sa paghinga. Ang kanyang maliit na katawan ay naninigas, habang ang bula ay nagsisimulang lumabas sa kanyang mga labi. Toby! Toby, anong nangyayari? Sigaw ni Flor habang pilit na ginigising ang bata. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Amalia kasunod ang mga gwardya. Tila kanina pa sila nag-aantay sa labas. Nakita nila si Flor na hawak ang nanginig na bata sa kanyang mga bisig. Anong ginawa mo sa aking anak? Sigaw ni Amalia. Ang kanyang boses ay puno ng nakakangilong galit. Tulong! Ang gatas! Nilason ng katulong ang aking anak! Ang mga gwardya ay marahas na lumapit at hinablot si Flor palayo sa bata. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Flor ang muka ni Doña Beatrice na nakatayo sa may pinto. Walang kahit anong emosyon. Tila isang hukom na nagbabana ng hatol. Hustisya para sa aking apo. Malamig na sabi ni Beatrice. Naiwan ang basag na kristal sa sahig. Kumikinang sa ilalim ng ilaw. Tila mga luha ng katotohanang ibinaon sa ilalim ng isang malupit na kasinungalingan. Ang maranyang mansyon ng mga Baltasar na dati ay simbolo ng kapangyarihan at katahimikan, ay biglang naging pugad ng isang nakakanghilong kaguluhan. Ang malamig na liwanag ng mga asul at pulang ilaw mula sa sasakyan ng mga pulis ay humahalinhin sa pagtama sa mga puting pader, tila isang babala ng paparating na kamatayan. Ang bawat yabag ng mga mabibigat na bota sa makintab na sahig ay tila mga martilyo na dumudurog sa huling pag-asa ni Flor. Sa gitna ng bulwagan,
Si Flor ay nakaluhod. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib, habang pinagmamasdan ang mga paramedics na mabilis na isinasakay si Toby sa stretcher. Ang bata ay wala ng malay. Ang kanyang balat ay tila naging kasing puti ng papel, at ang tanging tanda ng buhay ay ang mababaw at mabilis na pag-akyat baba ng kanyang maliit na dibdib. Juancho, tingnan mo! Tingnan mo ang babaeng pinagkatiwalaan mo. Ang sigaw ni Amalia ay pumuno sa silid, punong-puno ng peking pait at galit. Nais niyang patayin ang aking anak? Isang mamamatay tao ang dinala mo sa loob ng ating tahanan. Dumating si Juancho. Ang kanyang muka ay bakas ng matinding pagkabigla at kalituhan. Hingal na hingal siya. Ang kanyang kurbata ay maluvag at ang kanyang mga mata ay nagpalit-palit ng tingin mula kay Toby patungo kay Flor. Hindi totoo yan, Sir Juancho. Maniwala po kayo sa akin. Wala akong ginagawang masama kay Toby. Pagmamakaawa ni Flor, ang kanyang boses ay basag at puno ng lunos. Ang gatas na ibinigay ni Doña Beatriz. Kumahimik ka! Putol ni Doña Beatriz na dahan-dahang lumapit ng may taglay na nakakatakot na kalmado. Huwag mong madungisan ang aking pangalan ng iyong mga kasinungalingan, Flor. Officer, gawin ninyo ang inyong tungkulin. Siyasatin ninyo ang gamit ng babaeng yan. Lumapit ang isang opisyal ng pulis sa lumang bag ni Flor na nakapatong sa gilid ng kusina. Sa harap ng maniningkit na mga mata ni Juancho, hinalugog ng pulis ang loob nito. Isang maliit na bote ng kulay amber na salamin ang lumabas mula sa tago ng kanyang mga uniforme. Nang buksan ito ng opisyal, ang amoy ng lason ay agad na kumalat sa hangin. Sir, nahanap po namin ito sa loob ng gamit ng suspect. Pormal na ulat ng pulis. Tila tumigil ang mundo para kay Flor. Hindi sa akin yan. Itinanim nila yan. Sir Juancho, pakiusap. Kilala ninyo ako. Dahan-dahang lumingon si Beatriz sa kanyang anak. Ang kanyang boses ay tila isang malambot na seda na may nakatagong patalim. Juancho, my son, look at the evidence. Ang dugo ng mga taong galing sa putik ay hindi kailanman magiging kasing linis ng sa atin. Nais niyang pagnakawan tayo, at nang malaman niyang mabubuko siya, tinangka niyang alisin ang tagapagmana. Huwag mong hayaang mabulag ka ng iyong damdamin. Isipin mo ang dangal ng pamilya Baltasar. Isipin mo ang iyong pamunuan sa kumpanya. Kapag nalaman ng media na kinampihan mo ang isang mamamatay tao, mawawala ang lahat ng pinaghirapan natin. Ito ang pinakamasakit na bahagi ng plano. Ang gaslighting ni Beatriz sa sarili niyang anak. Ginamit niya ang bawat hibla ng pagkatao ni Juancho, ang kanyang responsibilidad, ang kanyang takot, at ang kanyang pagmamahal sa pamilya upang gawin itong isang piping saksi sa kawalang katarungan. Nanatiling nakatayo si Juancho. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buko. Tumingin siya kay Flor. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait, pagkadismaya, at isang uri ng takot na hindi niya maipaliwanag. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Ang katahimikan ni Juancho ay tila isang matalim na kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa puso ni Flor. Sir Juancho, pakiusap. Bulong ni Flor. Ang kanyang huling pag-asa ay dahan-dahang namamatay. Officer, dalhin na siya. Malamig na utos ni Beatriz nang makita niyang hindi kikilos ang kanyang anak. Naramdaman ni Flor ang malamig at mabigat na bakal ng posas na pumulupot sa kanyang mga payat na bisig. Ang bawat tunog ng pag-lock ng mekanismo nito ay tila isang hatol ng kamatayan sa kanyang dignidad. Marahas siyang hinila ng 2 pulis patungo sa labas. Sa kanyang paglakad palabas ng mansyon, nadaanan niya si Juancho. Huminto siya sa tapat nito sa huling pagkakataon. Ang buhok ni Flor ay gulo-gulo. Ang kanyang muka ay basang-basa ng luha. Ngunit ang kanyang mga mata ay biglang nagkaroon ng isang uri ng talim na hindi pa nakikita ni Juancho. Sir Juancho, tiningnan ko kayo bilang isang mabuting tao. Akala ko ay kayo ang magiging liwanag sa madilim na bahay na ito. Ang boses ni Flor ay mahina,
ngunit bawat salita ay tumatago sa kaluluwa. Ngunit na yon ay nakikita ko na. Ang inyong pananahimik ay kasing lala ng kanilang kasamaan. Pinaratangan niyo akong mamamatay tao, ngunit sa gabing ito, ang inyong sariling konsensya ang inyong pinatay. Tumingin si Flor ng diretso sa mga mata ni Juancho, isang tingin na puno ng matinding kabiguan bago siya tuluyang kinaladkad ng mga pulis sa gitna ng kadiliman. Isinakay siya sa loob ng sasakyan ng pulis, at ang tunog ng pagsasara ng pinto nito ay tila ang huling tuldok sa kanyang buhay bilang isang malayang tao. Sa labas ng gate, sa ilalim ng post ng ilaw, nakatayo ang maliit na si Hope kasama si Manang Lusing. Ang bata ay umiiyak ng walang tunog. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakataas, patungo sa sasakyang naglalayo sa kanyang ina. Nakita ni Flor ang kanyang anak sa pamamagitan ng madilim na salamin, at sa sandaling iyon, ang kanyang huling hininga ng pagtitiis ay napalitan ng isang tahimik, ngunit nag-aalab na panata. Hindi ako mananatiling nakayuko. Bulong ni Flor sa dilim ng sasakyan. Babalik ako, at sa aking pagbabalik, titiyakin kong ang bawat luha ng aking anak ay babayaran ninyo ng inyong sariling karangalan. Ang tunog ng sirena ay unt-unting nawala sa kalayuan. Naiwan ang mansyon ng mga Baltasar sa isang mapanlinlang na katahimikan, habang ang anino ng kawalang katarungan ay dahan-dahang lumalamon sa lahat. Huwag kang umasa na may darating na sasagip sa iyo dito, Flor. Ang mga katulad mo ay madaling ibaon sa limot, gaya ng dumi sa ilalim ng aming mga sapatos. Ang boses ni Doña Beatrice ay tila isang sumpa na naiwan sa isipan ni Flor habang siya ay nakaupo sa malamig at maruming semento ng selda. Ang bawat paghinga niya ay tila may dalang alikabok ng kawalang pag-asa. Ang amoy ng kalawang at ang halumigmig ng piitan ay bumabalot sa kanyang payat na katawan, tila isang kumot na gawa sa pighati. Sa dilim ng gabi, ang tanging nagbibigay ng kaunting liwanag ay ang kanyang mga alaala, ang tawa ni Hope at ang payapang mukha ni Toby. Ang kanyang puso ay tila isang tuyong dahon, na anumang oras ay madudurog sa tindi ng sakit ng pagkakanulo. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang pribadong silid sa ospital, ang katahimikan ay nababago ng mahihinang bulong ng dalawang babaeng tila na diriwang sa gitna ng trahedya. Nakatayo si Juancho sa labas ng pinto. Ang kanyang kamay ay nakahawak na sa hawakan, ngunit napatigil siya nang marinig ang usapan sa loob. "Finally, Mommy, we can breathe." Ang bilis na niwala ng mga pulis. "Ang galing nyo talagang magtanim ng ebidensya." Narinig ni Juancho ang boses ni Amalia. May halong hagikit na tila walang pakialam sa buhay ni Toby na kasalukuyang nakakabit sa mga makina. "It was a small sacrifice for our family's future, Amalia." Isang katulong lang siya, madaling palitan. Ang mahalaga, hawak na natin ang dokumento ng guardianship bago pa magising ang bata. "Juancho is too weak and emotional, but he will follow my lead soon enough," sagot ni Doña Beatrice. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa at kawalan ng pagsisisi. Tila isang malakas na agunyas ang tumunog sa loob ng ulo ni Juancho. Ang bawat salitang kanyang narinig ay tila mga punyal na sumasaksak sa kanyang pagkatao. Ang kanyang sariling ina, ang babaeng itinuring niyang gabay at dangal, ay ang arkitekto ng isang tuso at madugong kasinungalingan. Isang matinding pait ang bumara sa kanyang lalamunan, at ang kanyang mga mata ay nag-init sa matinding galit at kahihiyan. Hindi siya pumasok sa silid. Sa halip, tumalikod siya ng may mabigat na hakbang. Ang bawat yabag niya sa pasilyo ng ospital ay tila isang pagtakas mula sa isang bangungot. Hinanap niya ang kinaroroonan ni Hope. Matapos ang ilang oras na paghahanap sa madidilim na bahagi ng kanilang compound, natagpuan niya ang bata sa isang maliit at madilim na bodega ng mga gamit kasama si Manang Lusing. Nakatitig si Hope sa kawalan. Ang kanyang mga mata ay namumula at maga sa labis na pag-iyak. Nang makita si Juancho, mabilis itong yumakap sa binti ni Manang Lusing. Ang takot ay muling bumalatay sa kanyang maliit na mukha. "Sir Juancho, pakiusap. Huwag niyo kaming saktan. Alam kong wala kayong kasalanan, pero ang bata, si Hope,
Hindi na siya kumakain mula kagabi. Pakiusap ni Manang Lusing. Ang boses ay nanginginig. Naramdaman ni Juancho ang pagguho ng kanyang sariling mundo. Lumuhod siya sa harap ng bata. Sinubukang abutin ang maliit nitong kamay, ngunit umiwas si Hope. "Patawarin mo ako, Hope. Patawarin mo ako!" Bulong ni Juancho. Ang kanyang boses ay basag. Sa sandaling yon, napagtanto niya na ang kanyang pananahimik ay hindi lamang pumatay sa dangal ni Flor, kundi sumisira rin sa kinabukasan ng isang inosenteng bata. Kinabukasan, sa ilalim ng matinding init ng araw, nagtungo si Juancho sa presinto. Ang amoy ng pawis at tensyon ay bumungad sa kanya. Pagkatapos ng ilang oras na paghihintay at paggamit ng kanyang impluwensya, pinayagan siyang bisitahin si Flor sa visitors area. Nang lumabas si Flor, halos hindi siya makilala ni Juancho. Ang kanyang uniforme ay gusot-gusot, may mga pasa sa kanyang mga bisig, at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ngunit ang pinakamasakit para kay Juancho ay ang mga mata ni Flor. Ito ay wala ng kahit anong bakas ng pag-asa o init. Naupo si Flor sa tapat ni Juancho, ngunit hindi niya tiningnan ang lalaki. Nanatili siyang nakatitig sa kanyang sariling mga kamay na nakapatong sa mesa. "Flor, dinalhan kita ng pagkain at mga gamit. Kumuha na rin ako ng pinakamagaling na abogado para sa iyo. Hindi kita pababayaan dito," sabi ni Juancho, sinubukang gawing matatag ang kanyang boses. Dahan-dahang nag-angat ng tingin si Flor. Ang kanyang ngiti ay tila isang matalim na hiwa sa kanyang muka. "Abogado? Pagkain? Pagkatapos mong manood habang kinakaladkad ako? Palabas ng mansyon mo na parang isang hayop? Ngayon mo lang naisip na hindi mo ako pababayaan?" "Flor, pakiusap? Kailangan nating gawin ito sa legal na paraan. May mga bagay na hindi mo naiintindihan tungkol sa pamilya ko," paliwanag ni Juancho. Ngunit bawat salita ay tila lalong nagpapalayo sa kanila. "Ang naiintindihan ko lang, Sir Juancho, ay ang katotohanang mas mahalaga sa inyo ang inyong pangalan kaysa sa buhay ng bata at sa aking katarungan." Ang boses ni Flor ay tila yelo na tumatago sa buto. "Huwag mong gamitin ang pera mo para linisin ang konsensya mo. Ang bawat sentimo na ibibigay mo sa akin ngayon ay may bahid ng dugo ni Toby at ng mga luha ng anak ko." Tumayo si Flor. Ang tunog ng kanyang upuan na tumama sa semento ay tila isang hatol. "Kung gusto mo talagang tumulong, ibalik mo sa akin ang anak ko. Iligtas mo si Toby mula sa mga demonyong kasama mo sa bahay. Pero huwag kang aasa na ang pagbisita mo rito ay sapat na para patawarin kita." Tumalikod si Flor at naglakad pabalik sa loob. Naiwan si Juancho na nakatitig sa bakanting upuan. Ang bawat salita ni Flor ay tila isang mabigat na pasanin na habang buhay niyang dadalhin. Ang katahimikan ng presinto ay tila naging isang malakas na sigaw sa loob ng kanyang konsensya. Habang papalabas si Juancho, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kamay. Alam niyang nagsisimula pa lamang ang tunay na bagyo. Ngunit sa sandaling yon, ang takot na mawalan ng yaman ay napalitan ng isang nag-aalab na pagnanais na ituwid ang lahat, kahit ito pa ang maging sanhi ng pagbagsak ng Imperyong Baltasar. Ang tunog ng pansasara ng bakal na pinto ng piitan ay umalingaw-ngaw sa kanyang pandinig. Tila isang pangako na hindi siya titigil hanggang sa muling mabuksan ang pintong iyon para sa kalayaan ni Flor. Ang bawat sandali sa loob ng mansyon ng mga Baltasar ay tila isang dahan-dahang pag-ubos sa hininga ni Manang Lusing. Sa gitna ng karangyaan, ang matanda ay nabubuhay sa ilalim ng anino ng takot at pagsisisi. Tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, nakikita niya ang mukha ni Flor, ang mukha ng isang inang huling-huli sa bitag ng kasinungalingan. Alam ni Manang Lusing na ang katotohanan ay nakatago lamang sa loob ng kanyang maliit na silid sa pagitan ng mga pahina ng isang lumang Biblia na unti nang nangingitim ang mga gilid. Isang gabi, habang ang buong mansyon ay balot ng isang mapanlinlang na katahimikan, dahan-dahang lumabas si Manang Lusing mula sa kusina. Ang bawat pagtama ng kanyang tsinela sa sahig ay tila isang malakas na babala sa kanyang pandinig.
kahit na ang tunog ay halos hindi naririnig. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, tila isang ibon na pilit kumakawala sa kanyang dibdib. Kailangan niyang makuha ang Biblia bago pa man maisipan ni na Doña Beatriz na haluhugin ang kanyang mga gamit. Nang makarating siya sa kanyang silid, nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang aklat mula sa ilalim ng kanyang unan. Nadama niya ang maliit at matigas na bagay na nakatago sa loob, ang memory card na naglalaman ng kaligtasan ni Flor. Ngunit bago pa man siya makalabas, narinig niya ang mahinang pagdampi ng sapatos sa labas ng kanyang pinto. Mabilis ding itinago ang Biblia sa loob ng kanyang malapad na apron at nagkunwaring nag-aayos ng higaan. "Manang Lusing, bakit gising ka pa?" Ang boses ni Amalia ay tila isang malamig na hanging pumasok sa silid. Nakatayo ito sa may pinto. Ang mga mata ay naniningkit sa hinala. "Ma'am Amalia, hindi po ako makatulog. Iniisip ko po si Toby." Pakiusap ng matanda, pilit na pinapatatag ang boses sa kabila ng pangangatal. "Huwag mo nang isipin ang bata. May mas magaling na mag-aalaga sa kanya ngayon," sabi ni Amalia bago tuluyang lumisan. Ngunit ang kanyang mapanghusgang tingin ay naiwan sa isipan ni Manang Lusing. Kinabukasan, sa isang maliit at lumang opisina sa labas ng munisipyo, isang lalaki ang seryosong nagbabasa ng mga ulat sa pahayagan. Siya si Attorney Leandro, ang abogadong kilala sa pagtatanggol sa mga walang boses. Siya ay payat, may mga matang puno ng karanasan, at suot ang isang kamisyeta na halatang luma na ngunit maayos ang pagkakaplantsa. Si Leandro at Flor ay lumaki sa parehong eskinita ng tundo. Alam niya ang hirap na dinanas ni Flor upang palakihin si Hope, at alam niyang hindi kailanman magagawa ng kanyang kaibigan ang pumatay ng bata. Nang dumating si Manang Lusing sa kanyang opisina, tila isang himala ang nangyari. Inilabas ng matanda ang Biblia at inilapag ito sa mesa. Sa loob ng maliit na card na yon, napanood ni Leandro ang katotohanang matagal ng ipinagkakait. Nakita niya ang bawat sandali kung paano pinupuwersa ni Amalia si Toby na uminom ng mga gamot na hindi naman kailangan, at ang mga video kung saan ang bata ay nagmamakaawang tumigil ang kanyang sariling ina. "Flor, hindi ako papayag na mabulok ka rito," bulong ni Leandro, habang ang kanyang mga kamao ay nakakuyom sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang galit ay hindi maingay, ngunit ito ay isang nag-aalab na apoy na handang tumupok sa mga kasinungalingan ng mga Baltasar. Samantala sa ospital, isang milagro ang nagsisimulang mamukadkad. Dahan-dahang imulat ni Toby ang kanyang mga mata. Ang puting kisame ay tila isang malawak na desyerto sa kanyang paningin. Ang unang bagay na hinanap ng kanyang mga mata ay hindi si Amalia, kundi ang babaeng laging nagbibigay sa kanya ng init at seguridad. Itinaas niya ang kanyang nanginginig na kamay at gumawa ng isang senyas sa hangin. Ang senyas para sa pangalan ni Flor. Nakita ito ni Juancho na nakaupo sa tabi ng higaan. Naramdaman niya ang isang matinding piga sa kanyang puso. Ang bata ay naghahanap sa kanyang tagapagligtas, sa babaeng kasalukuyang nakakulong dahil sa kanilang pamilya. Sa sandaling iyon, nagdesisyon si Juancho. Hindi na siya maaaring manatiling isang anino sa ilalim ng kapangyarihan ng kanyang ina. Lihim na nakipagkita si Juancho kay Attorney Leandro sa isang liblib na park. Ibinigay ni Juancho ang mga kopya ng bank statements na nagpapatunay na may malalaking halagang inililipat si Doña Beatriz sa account ng doktor na naglabas ng pekeng medikal na ulat ni Toby. Ang pagtataksil ni Juancho sa kanyang sariling dugo ay ang tanging paraan upang malinis ang kanyang konsensya. "Siguraduhin mong makakalabas si Flor," madiing sabi ni Juancho kay Leandro. "Gawin mo ang lahat. Ako ang bahala sa seguridad ni na Hope at Manang Lusing." Ngunit ang panganib ay tila isang aninong laging nakabuntot. Pagbalik ni Manang Lusing sa mansyon upang kunin ang iba pa niyang gamit, natagpuan niya ang kanyang silid na gulo-gulo. Ang lahat ng kanyang gamit ay nasa sahig, at ang kanyang lumang Biblia ay wala na sa ilalim ng kanyang unan. Sa gitna ng silid, nakatayo si Amalia. Hawak nito ang Biblia ni Manang Lusing, at sa kanyang mukha
ay mababakas ang isang matinding poot at pagkadiskubre. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng apoy habang tinitingnan ang matanda. Nasaan ang card na nakatago rito, Lusing? Nasaan ang ebidensyang nais ninyong gamitin laban sa akin? Ang boses ni Amalia ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng silid. Napaatras si Manang Lusing. Ang kanyang likod ay tumama sa malamig na pader. Ang katahimikan ng mansyon ay tila naging isang masikip na bitag. Ang lihim na akala nila ay ligtas ay naging mitsa na ng isang mas malaking panganib. Wala po akong alam, Ma'am Amalia. Nanginginig na sagot ng matanda. Marahas na lumapit si Amalia at hinawakan ng mahigpit ang balikat ng matanda. Huwag mo akong lokohin. Kapag nalaman kong ibinigay mo ito sa iba, sisiguraduhin kong hindi ka nasisikatan ng araw. Naiwan ang matanda na nanginginig ang buong katawan, habang ang tunog ng papalayo ng mga yabag ni Amalia ay tila isang martilyo na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso. Ang labanan ay hindi na lamang tungkol sa katarungan. Ito ay naging isang karera sa pagitan ng buhay at kamatayan. Bitawan mo siya, Amalia! Hindi ka pa ba nakokontento sa pinsalang ginawa niyo kay Flor? Ang boses ni Juancho ay dumagundong sa loob ng maliit na silid ni Manang Lusing. Tila isang malakas na kulog na nagpatigil sa mundo. Nakatayo siya sa may pinto. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit habang nakikita ang kanyang hipag na marahas na niyuyugyog ang balikat ng matandang katulong. Ang mga gamit ni Manang Lusing ay nakakalat sa sahig, ang kanyang mga damit, ang kanyang lumang unan at ang mga alaala ng ilang dekadang pagsisilbi sa mga Baltasar ay tila mga basurang itinapon ng walang pakundangan. Mabilis na binitawan ni Amalia ang matanda. Pilit na inaayos ang kanyang sarili habang nagkukubli sa likod ng isang mapanuyang tawa. Juancho, you're back! I'm just looking for something important. Ang matandang ito, ninanakawan tayo ng mga sikreto. Ang tanging ninanakaw niyo rito ay ang kinabukasan ng isang inosenteng tao. Sagot ni Juancho, ang bawat salita ay madiin at puno ng poot. Lumapit siya at inalalayan si Manang Lusing na dahan-dahang tumayo. Ang kanyang kamay ay nanginginig sa matinding emosyon. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng pasilyo ay muling nabasag ng mabagal at ritmikong tunog ng sapatos ni Doña Beatriz. Pumasok ang matandang babae. Ang kanyang mukha ay tila isang pader na gawa sa yelo. Walang kahit anong emosyon, kundi ang isang mapanuring tingin. Tama na ang dula-dulaang ito. Ang boses ni Beatriz ay mababa, ngunit puno ng otoridad. Lusing, napatunayan mo na ang iyong katapatan ay wala sa pamilyang nagpakain sa iyo sa loob ng maraming taon. Ang pagtataksil ay walang lugar sa ilalim ng aking bubong. Umalis ka na ngayon din. Huwag kang magdadala ng kahit anong gamit na hindi sayo. O baka sa kulungan ka na rin pulutin gaya ng kaibigan mong si Flor. Ina, hindi niyo pwedeng gawin ito. Si Manang Lusing ay nagsilbi sa atin mula nung bata pa ako. Sigaw ni Juancho. Ang kanyang boses ay basag dahil sa pait. Tumingin si Beatriz sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa isang nakakatakot na paraan. Juancho, my dear son, do not let your emotions cloud your judgment. Ang katulong na ito ay isang banta sa ating lahat. Lusing, get out! Now! Walang nagawa si Manang Lusing kundi ang yumuko. Sa gitna ng kanyang pag-alis, ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila isang mabigat na paalam sa bahay na itinuring niyang tahanan. Ngunit naging bilangguan pala. Habang pinagmamasdan ni Juancho ang pag-alis ng matanda, naramdaman niya ang huling hibla ng kanyang pasensya na tuluyang naputol. Hinarap ni Beatriz si Juancho. Ang kanyang boses ay naging kasing talim ng isang labaha. Pumili ka, Juancho. Ang pamilyang ito at ang iyong posisyon sa kumpanya o ang pagpanig sa mga taong walang halaga. Kung itutuloy mo ang pagtulong sa katulong na yan, sisiguraduhin kong wala kang makukuha kahit isang sentimo sa kumpanya. I will disown you. Isipin mo ang dangal ng mga Baltasar bago ka gumawa ng maling hakbang. Tinitigan ni Juancho ang kanyang ina.
Sa unang pagkakataon, hindi siya natakot sa malamig na mga mata ni Beatrice. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang dangal na sinasabi niyo, Ina, ay nabahira na ng dugo at kasinungalingan. Mas pipiliin kong maging mahirap at mawala ang lahat ng kayamanang ito kaysa mabuhay sa ilalim ng inyong mga manipulasyon. You can keep the money, you can keep the company, but you can no longer keep me. Ang boses ni Juancho ay mahinahon, ngunit bawat salita ay tila isang hatol na nagpaguho sa mundo ni Beatrice. Tumalikod si Juancho ng walang pag-aalinlangan. Ang bawat yabag niya, palabas ng mansyon, ay tila isang paglaya mula sa mga kadenang gawa sa ginto. Pinuntahan niya ang apartment kung saan pansamantalang nanunuluyan si Manang Lusing at ang maliit na si Hope. Ang lugar ay simple, malayo sa karangyaan ng mansyon, ngunit dito ay malaya niyang nararamdaman ang tunay na kapayapaan. Sa loob ng maliit na kusina ng apartment, habang ang labas ay binabalat na ng dilim, inihanda ni Manang Lusing ang isang mainit na sabaw ng pinola. Ang amoy ng luya at sili ay pumuno sa silid, isang pamilyar na amoy na nagbabalik sa mga alaala ng kabataan ni Juancho. Nakatitig si Juancho sa usok na lumalabas mula sa mangkok. Ito ang golden moment, isang sandali ng pagbabalik sa kung ano ang tunay na mahalaga. Hinawakan ni Manang Lusing ang kanyang kamay. Ang mga daliri nito ay magaspang dahil sa trabaho, ngunit punong-puno ng pagmamahal. Uminom ka muna, Juancho. Alam kong mabigat ang iyong puso. Bulong ng matanda. Sa mga mata ko, ikaw pa rin ang batang inalagaan ko noon. Hindi ka nagbabago. Palagi kang nakatayo para sa katotohanan. Naramdaman ni Juancho ang pag-init ng kanyang mga mata. Sa simpleng pagkaing yon, naramdaman niya ang isang uri ng kalinga na hindi kailanman naibigay ni Beatrice sa kanya. Dito, sa tabi ng isang matandang katulong at isang batang walang boses, nahanap niya ang kanyang tunay na pamilya. Gayunpaman, ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag nang tumunog ang kanyang cellphone. Isang mensahe mula kay Attorney Leandro ang dumating. Ang mensahe ay maikli, ngunit sapat na upang magpabilis sa tibok ng kanyang puso. Samantala, sa opisina ni Attorney Leandro, ang lahat ay balot ng dilim. Habang nililigpit ng abogado ang kanyang mga gamit, napansin niya ang isang sobre na dahan-dahang isinuot sa ilalim ng kanyang pinto. Walang pangalan ang nagpadala, ngunit ang sobre ay may bahid ng isang kulay na hindi niya maaaring mapagkamalan. Ang kulay ng pulang tinta na tila sariwang dugo. Nang buksan niya ang sobre, isang maikling sulat ang tumambad sa kanya. Huwag mong subukang ilabas ang katotohanan kung ayaw mong ito na ang maging huling kasong hahawakan mo. Ang bawat hakbang mo ay binabantayan namin. Naramdaman ni Leandro ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Alam niyang ang banta ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa kaligtasan ni na Flor at ng mga bata. Ang anino ng mga Baltasar ay mahaba, at tila hindi sila titigil hanggat hindi nila nadudurog ang sinumang humaharang sa kanilang daan. Ang tunog ng pag-aspas ng papel sa gitna ng katahimikan ng opisina ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Sino ang nagpadala ng banta? At gaano kalayo ang kayang gawin ni na Beatrice at Amalia upang manatiling nakabaon ang kanilang mga lihim? Sa loob ng madilim na seldang ito, ang tanging natitirang kayamanan ko ay ang aking dangal, at hinding-hindi ko hahayaang nakawin niyo rin yon mula sa akin. Ang bulong na iyon ni Flor ay tila isang panalangin na lumipad sa pagitan ng mga malamig na rehas ng piitan. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, ang tanging kasama niya ay ang mahinang tunog ng bawat patak ng tubig mula sa tumatagas na gripo na tila isang orasan na nagbibilang ng mga nalalabing sandali bago ang kanyang paghuhukom. Ang bawat hibla ng kanyang pag-asa ay tila dahan-dahang hinahabi muli, mas matibay at mas matalas kaysa dati. Hindi na siya ang Flor na laging nakayuko. Ang bawat hapdi ng latay ng kawalang katarungan ay naging gasolina upang pag-alabin ang kanyang determinasyon. Kinaumagahan,
Bumukas ang pinto ng bisitahan nang may mahinang langit-ngit ng bakal. Pumasok si Attorney Leandro. Ang kanyang muka ay bakas ng puyat, ngunit ang kanyang mga mata ay nagliliyab sa paninindigan. Inilapag niya ang kanyang lumang folder sa mesa. Ang tunog ng pagtama ng papel sa kahoy ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng digmaan. Flor, handa na ang lahat. Hawak na natin ang memory card at ang mga dokumento ng bangko na ibinigay ni Juancho. Simula ni Leandro, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit may otoridad. Bukas na ang unang pagdinig sa korte. Alam kong natatakot ka, pero kailangan nating maging matatag. Tumingin si Flor sa kanyang kaibigan. Ang kanyang mga mata ay naniningkit sa pag-aalala. Leandro, nakatanggap ka ng banta. Baka mapahamak ka dahil sa akin. You don't have to do this. Baka mapahamak ang career mo, ang buhay mo. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leandro. Flor, lumaki tayo sa hirap. Alam nating dalawa na ang buhay natin ay matagal nang nakataya sa bawat araw na lumilipas. Mas pipiliin kong mamatay na ipinaglalaban ang katotohanan kaysa mabuhay ng tahimik sa ilalim ng takot. Kahit anong mangyari, I will be your voice. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Flor ang isang matinding pasasalamat. Ang golden moment na ito ay hindi nangangailangan ng maraming salita. Sapat na ang mahigpit na pagkakahawak ni Leandro sa kanyang mga kamay sa ibabaw ng mesa. Ang init ng pagkakaibigang nagsimula sa mga eskinita ng tondo ay naging isang kalasag na poprotekta sa kanila sa gitna ng bagyo. Samantala, sa isang ligtas na apartment sa labas ng lungsod, nakaupo si Juancho sa gilid ng higaan ni Hope. Ang bata ay mahimbing na natutulog. Ang bawat hininga nito ay tila isang musika na nagpapakaalma sa nag-aalab na kalooban ni Juancho. Sa tabi niya, si Manang Lusing ay tahimik na nagtitiklop ng mga damit. Ang bawat galaw ng matanda ay puno ng kalinga. Nakatitig si Juancho sa isang maliit na krus na nakasabit sa dingding. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng sakripisyo. Iniwan niya ang kanyang marangyang sasakyan, ang kanyang malambot na kama, at ang lahat ng pribilehyong dulot ng kanyang apelido. Ngunit sa halip na panghihinayang, ang tanging nararamdaman niya ay ang isang kakaibang uri ng kalayaan. Manang Lusing, sa tingin niyo po ba ay mapapatawad pa ako ni Flor? Mahinang tanong ni Juancho habang hinahaplos ang buhok ni Hope. Tumigil ang matanda sa kanyang ginagawa at tumingin kay Juancho ng may mapagmahal na mga mata. Juancho, ang kapatawaran ay hindi isang bagay na hinihiling lamang. Ito ay isang bagay na pinatutunayan. Ang ginagawa mo ngayon, ang pagtalikod mo sa iyong ina para sa katarungan, ay ang pinakamalaking hakbang na maaari mong gawin. Ang puso ng isang ina na tulad ni Flor ay malawak, ngunit kailangan niyang makitang ang iyong paninindigan ay hindi lamang isang bugso ng damdamin. Tumango si Juancho. Ang kanyang panata ay lalong naging matatag. Alam niyang sa darating na bukas, hindi lamang si Flor ang haharap sa korte, kundi ang buong pundasyon ng pamilya Baltasar. Sa kabilang panig, sa loob ng mansyon, ang katahimikan ay tila isang masikip na bitag na sumasakal kina Doña Beatriz at Amalia. Nakaupo ang matandang babae sa kanyang silid aklatan. Ang liwanag ng isang lampara ay nagbibigay ng nakakatakot na anino sa kanyang muka. Hawak niya ang kanyang perlas na rosaryo, ngunit ang bawat butil nito ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga kasalanang hindi na kayang hugasan ng panalangin. Mommy, we have to do something. Alam ni Juancho ang tungkol sa mga accounts. He's with that lawyer now. Histeryosong sabi ni Amalia habang naglalakad pabalik-balik sa silid. Huwag kang mag-alala, Amalia. May mga paraan ako na hindi kayang abutin ng batas. Malamig na sagot ni Beatrice. Kung kailangang dumanak ang dugo upang manatiling malinis ang ating pangalan, gagawin ko. Napatigil si Amalia. Ang takot ay muling bumalatay sa kanyang mukha. Sa unang pagkakataon, napagtanto niya na ang kalupitan ni Beatrice ay walang hangganan, kahit pa ito ay laban sa sarili nitong dugo. Lumalim ang gabi,
at ang buong Maynila ay tila nag-aabang sa darating na kinabukasan. Sa loob ng kanyang selda, hinawakan ni Flor ang isang maliit na pendant na may larawan ni Hope. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at dinalangin na sana ay maging sapat ang kanyang lakas para sa kinabukasan. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay muling nabasag nang may marinig si Flor na mga yabag ng sapatos sa pasilyo ng presinto. Ang tunog ay kakaiba. Hindi ito ang tunog ng sapatos ng mga gwardya. Ito ay mabagal, maingat, at tila may dalang panganib. Narinig ni Flor ang tunog ng isang susi na dahan-dahang ipinapasok sa lock ng kanyang selda. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, tila isang tambol na nagbababala ng paparating na panganib. Sino ang darating sa kanya sa kalagitnaan ng gabi? Biglang bumukas ang pinto, at isang anino ang tumayo sa may pintuan. Ang liwanag mula sa labas ay nagbigay ng isang anyo na hindi inaasahan ni Flor. Ang cliffhanger na ito ay nag-iwan kay Flor na nanginghinig ang mga kamay habang pilit na inaaninag ang mukha ng bisitang pumasok sa kanyang selda sa gitna ng kadiliman. Liwanag na tila hudyat ng isang bagong pagtataksil o isang hindi inaasahang tulong. Huwag kang lilingon, Flor. Tandaan mo, ang bawat mata sa loob ng silid na ito ay nag-aabang sa iyong pagbagsak. Ngunit ang katotohanan ang iyong magiging kalasag. Ang bulong na yon ni Attorney Leandro ang tanging nagbibigay ng lakas kay Flor habang siya ay dahan-dahang naglalakad sa gitna ng siksikang bulwagan ng korte. Ang tunog ng kanyang mga yapag sa malamig na sahig ay tila isang mabagal na pintig ng puso sa gitna ng nakakangilong katahimikan. Nakasuot siya ng isang simpleng puting damit, malinis at maayos, na tila isang simbolo ng kanyang kawalan ng sala sa gitna ng mundong puno ng mansa. Sa kabilang panig, nakaupo ang pamilya Baltasar. Suot ang kanilang mga mamahaling hiyas at mga mukhang tila inukit sa bato, malamig at walang pakialam. Nagsimula ang paglilitis sa isang mapanirang testimonya mula sa doktor na binayaran ni Doña Beatriz. Ang bawat salita ng lalaki ay tila isang lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin ng korte. Ang pasyente, si Toby Baltasar, ay nagpakita ng mga senyales ng pagkalason dahil sa isang banyagang chemical na natagpuan sa kanyang inumin. Sabi ng doktor, ang kanyang boses ay formal, ngunit puno ng kasinungalingan. At sa aking pagsusuri, ang yaya na si Flor Santos ay may sapat na pagkakataon at motibo upang gawin ito dahil sa kanyang kinikim-kim na galit sa pamilya. Naramdaman ni Flor ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa. Ang bawat salita ay tila isang sampal sa kanyang pagkatao. Tiningnan niya si Juancho na nakaupo sa likuran ni Doña Beatriz. Ang lalaki ay nakayuko. Ang kanyang mga mata ay puno ng dusa, tila hirap na hirap sa bigat ng lihim na kanyang dala. Ngunit hindi nagpatalo si Attorney Leandro. Tumayo ang abogado. Ang kanyang boses ay dumagundong sa loob ng korte, tila isang malakas na agos na handang tumupok sa anumang hadlang. Your Honor, ang testimony ng doktor na ito ay kasing peke ng mga dokumentong hawak niya, panimula ni Leandro. Inilabas niya ang mga medical na talaan na lihim na kinuha ni Juancho at Manang Lusing. Ipinapakita sa mga dokumentong ito na walang lason sa katawan ni Toby. Ang nakita sa kanyang dugo ay labis na dosis ng mga pampatulog, mga gamot na nireseta ni Dr. Jimenez sa ilalim ng pangalan ni Amalia Baltasar, hindi ni Flor Santos. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng korte. Ang tunog ng mga nag-uusap na tao ay tila isang malakas na hangin na biglang umihip. Nakita ni Flor ang pagkabalisa sa mukha ni Amalia. Ang babae ay nagsimulang maglaro sa kanyang mga daliri. Ang kanyang mga mata ay ligaw na naghahanap ng kakampi. "Sinungaling!" Biglang sigaw ni Amalia. Ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog ng nabasag na kristal. "Gusto niyo lang akong sirain? Gusto niyo lang makuha ang pera ng anak ko?" Hiningi ng hukom ang katahimikan sa pamamagitan ng pagpukpok ng kanyang martilyo sa kahoy. Ang tunog nito
ay tila isang hudyat ng paparating na unos. Sa gitna ng tensyon, isang hindi inaasahang pangyayari ang nagpatahimik sa lahat. Tumayo si Juancho mula sa kanyang upuan sa panig ng mga Baltasar. Sa isang mabagal at determinadong hakbang, lumakad siya patungo sa gitna at umupo sa tabi ni Flor. Ang simpleng galaw na ito ay ang golden moment na nagpaguho sa pader ng pagpapakunyari ng mga Baltasar. Hinawakan ni Juancho ang malamig na kamay ni Flor, isang tahimik na pagdedeklara na sa pagkakataong ito, ang katarungan ay mas mahalaga kaysa sa apelido. Your Honor, nais ko pong ipasok ang huling saksi, sabi ni Leandro. Ang kanyang boses ay puno ng kumpiyansa. Bumukas ang malaking pinto sa likuran ng korte. Pumasok ang maliit na si Toby, hawak-hawak ang kamay ni Hope. Kasunod nila si Manang Lusing. Ang imahe ng dalawang bata na naglalakad sa gitna ng bulwagan ay tila isang liwanag na tumagos sa madilim na silid. Nang makita ni Toby ang kanyang ina na si Amalia, ang bata ay bahagyang napaatras. Ngunit nang tumingin siya kay Flor, ang kanyang maliit na mukha ay nagkaroon ng tapang. Tumayo si Toby sa tabi ng upuan ng testigo. Sa unang pagkakataon, sa harap ng maraming tao, ginamit ng bata ang kanyang mga kamay upang magsalita. ginamit ni Toby ang sign language na itinuro ni Flor. Si Flor. Siya ang nagligtas sa akin. Si Mommy at si Lola, sila ang nagpapainom sa akin ng mapait na gatas. Gusto nila akong patulugin palagi. Ang interpretasyon ng bawat kumpas ni Toby ay tila mga kidlat na tumatama sa puso ni Doña Beatriz. Ang matandang babae ay namutla. Ang kanyang perlas na rosaryo ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang kamay at bumagsak sa sahig ng walang tunog. Ang maskara ng kabanalan ay tuluyang nadurog. Hindi totoo yan! Isang bata lang siya, wala siyang alam! Bulyaw ni Doña Beatriz. Ang kanyang boses ay puno ng nakakangilong puot. Tumayo siya. Ang kanyang muka ay tila isang demonyong nagpakita ng tunay na anyo. Walang halaga ang mga kumpas na yan. Binayaran kayo ni Juancho upang sirain ako. Ngunit huli na ang lahat. Ang bawat mata sa korte ay nakatitig sa kanya ng may pandidiri. Ang hiya na pilit niyang iniwasan ay dumating ng may matinding hagupit. Ang vanggal ng mga Baltasar ay tuluyang gumuho sa harap ng boses ng isang inosenteng bata. Naramdaman ni Flor ang pagtanggal ng bigat sa kanyang dibdib. Ang bawat luha na pumatak sa kanyang pisingi sa mga sandaling iyon ay hindi na luha ng pighate, kundi luha ng kalayaan. Tumingin siya kay Juancho at sa gitna ng kaguluhan ng korte, nakita niya ang isang bagong simula. Ngunit bago pa man maibaba ang huling hatol, biglang tumayo si Amalia at tumakbo patungo sa pintuan, tila isang hayop na pilit kumakawala sa bitag. Ang kanyang boses ay tila isang huling sigaw ng pagkatalo na umalingaw-ngaw sa buong gusali. Ang tunog ng martilyo ng hukom ay muling narinig. Ngunit sa pagkakatao ito ay tunog ng katarungan na hindi na muling mababali. Sa loob ng 4 na sulok ng korte, ang katahimikan ay tila isang dambuhalang kumot na sumakal sa bawat hininga ng mga naroroon. Matapos ang ilang minutong tila habambuhay na paghihintay, muling umalingaw-ngaw ang tunog ng pagpukpok ng martilyo ng hukom sa ibabaw ng kahoy na mesa. Ang bawat hampas nito ay tila isang hatol na nagwawakas sa mahabang gabi ng kawalang katarungan. Sa harap ng mga ebidensyang ipinakita, ang korte ay nagdedeklara na si Flor Santos ay walang sala sa lahat ng paratang laban sa kanya. Ang boses ng hukom ay formal at walang kinikilingan. Gayon din, inuutos ng korteng ito ang agarang pag-aresto kina Amalia Baltasar at Doña Beatriz Baltasar sa mga kasong child abuse, attempted murder at perjury. Walang piyansang itatakda para sa kanilang pansamantalang kalayaan. Tila isang malakas na kidlat ang tumama sa gitna ng silid. Nagsimulang magkagulo ang mga mamamahayag, ang tunog ng kanilang mga bulungan, at mabilis na pagtipas sa mga kagamitan ay pumuno sa bulwagan. Sa gitna ng kaguluhan,
nararamdaman ni Flor ang unti-unting pagluwag ng bigat sa kanyang dibdib. Dahan-dahang lumapit ang isang opisyal ng pulis sa kanyang kinaroroonan. Ang mahinang tunog ng mekanismo ng posas na dahan-dahang nabuksan at ang pag-alis ng malamig na bakal sa kanyang mga payat na bisig ay tila isang awit ng kalayaan sa kanyang pandinig. Napayak si Flor. Hindi ang iyak ng isang biktima, kundi ang iyak ng isang inang muling nahanap ang kanyang dangal. Samantala, si Amalia ay nagsimulang magwala. Hindi! Hindi niyo ako pwedeng ikulong. Anak ko si Toby. Akin ang pera. Akin ang lahat. Ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog ng nasirang plaka. Pilit siyang kumakawala sa mga pulis na humahawak sa kanyang mga braso. Ang kanyang mamahaling damit ay nagusot at ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Tila isang hayop na huling-huli sa bitag. Ngunit ang mas nakakapanghilakbot ay ang anyo ni Doña Beatriz. Nanatili siyang nakaupo, tuwid ang likod. Ngunit ang kanyang mukha ay tila naging isang tuyong lupa na puno ng mga bitak. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging puno ng pagmamataas, ay ngayon ay blanko at nakatingin sa kawalan. Ang lahat ng karangalan o hiya na pilit niyang pinangalagaan sa buong buhay niya ay tuluyang nadurog sa harap ng publiko. Ang kanyang mga ari-arian ay ipinag-utos na i-freeze ng korte para sa investigasyon. Sa isang iglap, ang reyna ng mga Baltasar ay naging isang pulubi sa mata ng batas at ng lipunan. Ina, bulong ni Juancho habang nakatayo sa harap ng kanyang ina. Sana ay mahanap niyo ang inyong kapayapaan sa loob ng rehas. Ang bawat sentimong ninakaw niyo sa katahimikan ni Toby ay babayaran niyo ngayon ng inyong sariling kalayaan. Hindi sumagot si Beatriz. Hinayaan niyang akayin siya ng mga pulis palabas. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat at tila walang direksyon. Sa kanyang pagdaan sa tabi ni Flor, tumigil ang matanda ng isang sandali. Isang mapait na tingin ang ipinukol niya sa yaya. Ngunit wala na itong palim. Si Flor ay nananatiling nakatayo. Ang kanyang no ay mataas, hindi dahil sa paghihigante, kundi dahil sa katotohanang siya ay malinis. Sa labas ng korte, ang sikat ng araw ay tila mas maliwanag kaysa sa dati. Ang init nito sa balat ni Flor ay tila isang banayad na haplos ng tadhana. Mabilis na tumakbo si Hope patungo sa kanyang ina at niyakap ito ng mahigpit sa baywang. Isinunod ni Juancho si Toby, na ngayon ay nakangiti na at hindi na nanghinginig sa takot. Ito ang golden moment na tila isang huling eksena sa isang pelikula. Niyakap ni Flor ang dalawang bata, ang kanyang sariling anak at ang batang itinuring na niyang sariling dugo. Sa gitna ng yakap na yon, naramdaman ni Flor ang isang kamay na humawak sa kanyang balikat. Si Juancho. Flor, tapos na ang bagyo, mahinang sabi ni Juancho. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Ibinigay ko na ang lahat ng ebidensya sa mga awtoridad. I am letting go of the Baltasar legacy. Handa akong iwanan ang mansion, ang posisyon, at ang lahat ng yaman na yon upang magsimula muli kung hahayaan mo ako. Tumingin si Flor sa lalaking minsang, naging bahagi ng kanyang pagdurusa, ngunit naging susi rin ng kanyang kaligtasan. Nakita niya sa mga mata ni Juancho ang isang tapat na pagsisisi at ang isang pagnanais na bumuo ng isang buhay na hindi nakabatay sa ginto, kundi sa pag-ibig. Hindi kailangan ng yaman upang maging maligaya, Juancho, sagot ni Flor. Ang kanyang ngiti ay tila isang bulaklak na namukadkad pagkatapos ng ulan. Ang kailangan lang natin ay isang tahanan kung saan ang bawat bata ay may boses at ang bawat ina ay may dangal. Naglakad silang apat palabas ng gusali ng korte, palayo sa mga anino ng nakaraan. Ang tunog ng mga yabag ng kanilang mga paa sa semento ay tila isang bagong ritmo ng buhay. Habang papalayo sila, ang mansyon ng mga Baltasar ay nananatiling isang malaking gusali ng bato, ngunit ang tunay na kayamanan ay wala na sa loob nito. Ang kayamanan ay kasama na ni Flor, ang kanyang anak, ang kanyang kalayaan, at ang pag-asang muling magmahal sa gitna ng isang mundong muling nahanap ang katarungan.
Ang mga sugat ng kahapon, gaano man kalalim, ay dahan-dahang naghihilom sa ilalim ng banayad na haplos ng panahon. 5 taon na ang lumipas mula nang gumuho ang mga pader ng kasinungalingan sa mansyon ng mga Baltasar, at ngayon, ang hanging humahaplos sa mga dahon ng puno ng mga sa aming maliit na farm sa probinsya ay tila may dalang awit ng tunay na kapayapaan. Nakatayo ako sa beranda ng aming bahay na gawa sa kahoy at bato. Pinagmamasdan ang malawak na bukirin na unti-unting nagiging kulay ginto dahil sa papalubog na araw. Ang tunog ng mga kuliglig sa paligid ay tila isang musikang nagpapatuloy sa katahimikan ng gabi. Dito, ang bawat hininga ko ay malaya. Dito, ang bawat tibok ng aking puso ay hindi na dinidiktahan ng takot o ng utang na loob na gawa-gawa lamang ng mga mapanuri. Mama, tingnan niyo po ang ginawa namin ni Toby. Ang malinaw at masayang boses ni Hope ay pumutol sa aking malalim na pag-iisip. Tumakbo ang aking anak patungo sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Kasunod niya si Toby, na ngayon ay mas matangkad na at may bakas ng kumpiyansa sa bawat hakbang. Hindi na sila ang 2 batang piping saksi sa kalupitan. Sila ay 2 anghel na muling nahanap ang kanilang tinig. Si Hope ay muling nakapagsalita matapos ang mahabang panahon ng terapya at si Toby ay naging isa sa pinakamahusay na mag-aaral sa aming munting paaralan para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Napakaganda mga anak! Bulong ko habang niyayakap silang 2. Ang amoy ng araw at ng sariwang damo sa kanilang mga buhok ay ang tanging pabango na nais kong malanghap habang buhay. Dahan-dahang lumapit si Juancho mula sa harden. May dalang mga sariwang gulay na kanyang inani. Wala na ang kanyang mga mamahaling coat at kurbata. Suot niya ang isang simpleng t-shirt at pantalon na may bakas ng lupa. Ngunit ang kanyang mukha ay mas maliwanag pa sa anumang kislap ng diamante sa Maynila. Sa likod niya ay si Manang Lusing, na dahan-dahang naglalakad habang nakangiti, tila isang lola na sa wakas ay nakahanap ng kanyang tunay na tahanan. Inilapag ni Juancho ang basket at lumapit sa akin. Hinawakan niya ang aking kamay, ang kanyang mga daliri ay magaspang dahil sa pagtatrabaho sa lupa. Ngunit ang init nito ay tila isang sumpa ng katapatan na hinding-hindi na muling mababali. Handa na ang hapunan, Flor, mahinang sabi ni Juancho. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamahal. Lahat tayo ay magkakasama sa mesa ngayong gabi. Naupo kaming lahat sa paligid ng isang simpleng mesa sa ilalim ng liwanag ng lampara. Ang hapunan ay hindi binubuo ng mga mamahaling putahe, kundi ng mga bungang kahoy at gulay na kami mismo ang nagtanim. Ngunit sa bawat subo, naramdaman ko ang tunay na kabusugan ng kaluluwa. Sa loob ng 5 taon, natutunan kong ang kapatawaran ay hindi nangangahulugang kinalimutan mo ang sakit, kundi ang pagpapasya na huwag nang hayaang lasunin nito ang iyong kasalukuyan. Pinyatawad ko si Juancho sa kanyang pananahimik noon. Dahil pinatunayan niya sa bawat araw na lumilipas ang kanyang pagsisisi at ang kanyang kagustuhang bumuo ng isang mundong tapat. Ngunit para kina Doña Beatriz at Amalia, nakasalukuyan pa ring nagsisilbi ng kanilang hatol sa loob ng rehas. Hinayaan ko ang batas na maging kanilang guro. Ang katarungan ay hindi paghihigante. Ito ay ang paglalagay ng bawat tao sa lugar na nararapat para sa kanila. Ang aral na nais kong iwan sa bawat inang nakikinig sa aking kwento ay simple lamang. Huwag nating hayaang nakawin ng sinuman ang ating boses. Ang utang na loob ay dapat nagmumula sa pagmamahal at paggalang, hindi sa pananakot at pang-aabuso. Ang ating dangal ay hindi nakadepende sa dami ng ating salapi, kundi sa katapatan ng ating puso at sa tapang nating ipaglaban ang ating mga anak. Habang ang gabi ay lumalalim, tiningnan ko ang bawat mukha sa paligid ng mesa. Ang tawanan ni Hope at Toby, ang matalinong mga kwento ni Manang Lusing, at ang mga mapagmahal na tingin ni Juancho. Sa sandaling ito, nalaman ko ang tunay na kahulugan ng kaligayahan. Ang mga sugat ng kahapon ay naging mga pilat na lamang na nagpapaalala sa akin kung gaano ako katatag.
Ang liwanag ng buwan sa labas ng aming bintana ay tila isang huling hudyat ng pagwawakas ng bagyo. Wala ng dilim, wala ng lihim. Tanging ang pag-ibig na dalisay at ang katarungang matatag ang nananatili sa aming munting tahanan. Ang buhay ay muling nagsimula at sa pagkakataong ito ay isang kwentong isinulat ng aming sariling mga kamay. Ang dapit hapong iyon sa bukid ay hindi lamang pagtatapos ng isang araw, kundi ang pagsisimula ng isang buhay na wala ng takot at pagkukunyari. Ang bawat kumpas ng kamay ni na Hope at Toby ay tila isang bagong alpabeto ng pag-asa, isang patunay na ang pinakatahimik na pagsisikap ay may kakayahang gumuho sa pinakamatatayog na pader ng kasinungalingan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong pagtitiyaga at sa pagbubukas ng inyong mga puso upang samahan si Flor sa kanyang madilim at masalimuot na paglalakbay. Habang isinusulat ko ang mga kabanatang ito, lalo na ang bahagi kung saan marahas na pinaluluhod si Flor ni Doña Beatriz sa loob ng dambana upang linisin ang sapatos ni Amalia, ay hindi ko mapigilang mapaiyak sa tindi ng galit at awa. Isang masakit na katotohanan na sa likod ng mga mararangyang pinto ay may mga inang tinitiis ang bawat sampal ng tadhana para lamang sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay hangos sa mga tunay na buntong hininga at pagsasakripisyo ng mga kababaihang nakikilala ko sa bawat sulok ng ating lipunan. Sa inyong palagay, nararapat ba ang ginawang pagpapatawad ni Flor kay Juancho sa kabila ng kanyang pananahimik noong una? O mas nais niyo bang makita si Flor na nagtagumpay ng mag-isa nang walang anumang anino ng mga Baltasar sa kanyang tabi? Habang naririnig ninyo ang aking tinig, nasaan kaya kayo ngayon? Marahil ay nagtutupi ng mga bagong labang damit, nagluluto ng masarap na hapunan para sa asawa at mga anak, o baka naman ay nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng trabaho. Isulat ninyo sa comment section kung anong bahagi ng kwento ang pinakanakadpapaiyak sa inyo at kung nasaan kayong panig ng mundo ngayon. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang ating kwento upang mas marami pa tayong mga nanay at kapatid na mabigyan ng lakas ng loob at inspirasyon. Dito sa ating munting tambayan, ang inyong mga kwento ay laging may puwang at pakikinggan. Nawa'y manatili kayong matatag, marangal, at laging naniniwala na pagkatapos ng pinakamahabang gabi ay laging may sikat ng araw na nagaantay. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng pag-ibig at pagsisikap. Pamagat ng kwento, ang wika ng sugatang puso. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay likhang isip lamang, na nilikha para sa layuning libangin at maghatid ng positibong mensahe. Ang karapatang-ari ng kwento ay pagmamay-ari ng channel na Pinoy Love Stories.